Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1071 hanggang 1080. Ang pag-iral ng isang guro. Pinakinggan ni Yang Yiyo ang matandang lalaki na nagsasalita, nakaramdam siya ng laway, at sinabing blanko, ganyan ba talaga kagaling ang pangalawang senior kong kapatid? Sa 3 disipulo ng aking Panginoon sa mundo ng paglilinang, bawat isa sa kanila ay isang hegemon, at ikaw ay isang basura, kaya kailangan mong magsumikap upang linangin sa hinaharap. Si Yun Changxi ay palaging nagsasabi ng isang salita kay Yang Yiyo na nakakainsulto. Galit na galit si Yang Yiyo kaya nagngangalit siya at sinabing, mamamatay ka kung purihin mo ako. Matanda, okay, titingnan ko kung ang maalamat na pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang panganay na nakatatandang kapatid na lalaki at ang pinakabatang nakatatandang kapatid na babae ay kasing husay ng sinabi mo. Huwag kang mag-alala, ang iyong dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang pinakabatang nakatatandang kapatid na babae, ang kanilang paglilinang lamang ay ang pag-iral na dapat mong tingnan. Bilang karagdagan sa iyong pinakabatang nakatatandang kapatid na babae, ang iyong panganay na nakatatandang kapatid na lalaki at pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay itinuturing din ng mga figure sa buong mundo ng paglilinang. Nang magsalita si Yun Changxi tungkol sa 3 disipulo sa mundo ng paglilinang, ang kanyang mga salita ay mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang tono ay nagpahayag ng pagmamalaki. Bagamat medyo nagalit si Yang Yiyo sa insulto ng matandang investor, curious din siya sa 3 nakatatandang kapatid na hindi pa niya nakilala. Habang ang guro at ang disipulo ay nagtatalo sa kanilang mga puso, ang tinig ng Nine-Tailed Sky Fox, na nakakapagpapalambot ng mga buto, ay muling umalangaw sa kanilang mga tainga. Yanzi, dahil magkakilala kayo ng aking disipulong si Xing Binbin, bakit hindi mo ako sundan, iyong kapatid? Ang aking dinastiyang Shanghai ay may pundasyon pa rin sa mundo ng paglilinang, at ang lakas nito ay hindi mas mababa kaysa sa palasyo ng Batian. Buti na lang at makakasama kayo ni Binbin sa Shanghai sect ko at may makakasama. Baka pwede ka pang maging Daoist couple in the future. Gaano kahusay iyon? Sinimulan din ng Sky Fox na i-recruit si Yang Yiyo sa oras na ito. Bahagyang nagulat si Yang Yiyo nang marinig ang sinabi ng Sky Fox. Ang Sky Fox ay Panginoon na ngayon ni Xing Binbin, ngunit tinawag niya ang kanyang sarili na kapatid sa kanya. Ito ay medyo nakakalito. Bukod dito, mas nahiya si Yang Yiyo nang marinig ang Sky Fox na nagsasalita tungkol sa pagbuo ng isang Daoist couple. Si Xing Binbin, na nakatayo sa isang tabi, ay namula at lihim na tumingin kay Yang Yiyo nang walang sinasabi. Gayunpaman, malinaw na nakinig si Yang Yiyan sa kanyang matanda, at hindi madaling tumanggi ng direkta, kaya binago niya ang paksa at sinabing, si Senior Chanho ay ipinanganak sa dinastiyang Shanghai. Hindi ba nawala ang dinastiyang Shanghai dahil sa Taishuan sect, na isang sekta na tiwangwang? Speaking of this, naguguluhan talaga siya. Shanghai realm lang yan. Kung ang Butian Palace ay maaaring mag-iwan ng isang legacy sa cultivation world, ang aking Shanghai dynasty ay natural na maaaring umalis dito. Bukod pa rito, sinira lamang ng Taishuan sect ang Shanghai dynasty sa Shanghai realm. Ang mundo ng paglilinang ay malawak at walang hangganan. Malakas ang kanyang Taishuan sect, at hindi nito kayang patayin ang mga tao ng Shanghai dynasty sa buong mundo ng cultivation. 100,000 taon na ang nakalilipas, ang ilan sa mga pangunahing disipulo ng ating dinastiyang Shanghai ay nakatakas mula sa impluwensya ng Taishuan sect at itinatag ang Shanghai sect sa mundo ng paglilinang. Matagal nang umiral ang legacy, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ito, sundin mo lang ang iyong kapatid na babae. Ang batang babae na nagkatawang tao ni Chanho ay kaakit-akit at tumingin kay Yang Yiyan na may ngiti habang nagsasalita. Bagamat nakasuot siya ng belo, pinabilis nito ang tibok ng puso ni Yang Yiyan sa loob ng mahabang panahon, at hindi siya naglakas loob na tingnan ang maliwanag at malalim na mga mata ni Chanho. Nakinig si Yang Yiyan sa mga salita ni Chanho at pinag-isipan ito. Kung ang palasyo ng Batian ay maaaring magkaroon ng isang legacy sa mundo ng paglilinang, ang dinastiyang Shanghai ay natural na magkakaroon din ito. Kaya lang, pinalitan na ito ng pangalan ng Shanghai sect sa mundo ng cultivation. Ayon sa sinabi ng mga naunang tao, ang Taishuan sect kung saan matatagpuan ang Huaqiliang ay ang pinakamalaking sekta sa hilagang bahagi ng Milky Way. Ang mga sekta tulad ng Batian Palace at Shanghai sect ay maaari lamang ituring na maliliit na sekta sa hilaga. Sa pagharap sa paglilinis at pangangaso ng Taishuan sect, maaari silang ganap na makatakas mula sa hilaga at muling maitatag ang kanilang pamana sa ibang mga lugar upang mabuhay. Gayunpaman, ang mundo ng paglilinang ay malawak at walang hangganan. Ang Taishuan sect ay makapangyarihan, ngunit hindi nito maabot ang buong mundo ng paglilinang. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, pinatay ng mga taong ito si Huaqiliang at winasak ang Tianzan Great Barrier na itinayo ng isang malaking figure ng Taishuan sect sa Shanghai realm,
nakatumbas ng paggawa ng sama ng loob sa Taishuan sect. Nag-aalala si Yang Yiyan na baka tugisin sila ng Taishuan sect. Maraming paraan sa mundo ng paglilinang. Hindi dapat mahirap malaman kung sino ang pumatay kay Hua Qiliang at Sam Iris sa Tianzon Great Barrier. Bilang karagdagan, nag-aalala rin si Yang Yiyan na ang Taishuan sect ay magagalit sa Shanghai Realm dahil dito. Pupunta kaya siya sa Mountain and Sea Realm para muling maglagay ng malaking barrier para harangan ang daan ng mga nilalang sa Mountain and Sea Realm. Bigla rin niyang naisip kung paano babalik in the future. Kung tutusin, nasa Mountain and Sea Realm ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Matapos isipin ang mga tanong na ito, nagmamadaling nagtanong si Yang Yiyo. Nag-isip si Xiao Di Xian Tangtang at sumagot, huwag kang mag-alala, ang Tianzon Great Barrier ay hindi isang maliit na pormasayon. Kung nais itong muling ayusin ng Taishuan sect, hindi lamang ito kakain ng malaking halaga ng mga likas na materyales at kayamanan, ngunit nangangailangan din ito ng sapat na malakas na paglilinang at malalakas na tao upang makapagbigay ng mga spell. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pormasayon na nagtatakip sa isang mundo na hindi malamang. Bukod dito, narinig namin na ang taong nagtayo ng malaking hadlang sa Mountain and Sea Realm sa Taishuan sect noong taong iyon ay hinahangad na paghihiganti ng isa pang higanteng sekta. Daan-daang taon na raw siyang nawala. Bukod dito, balibalita na ang Taishuan sect, ang numero 1 sekta sa lokal na lugar, ay nasaktan ng Taishuan sect. Ang mas makapangyarihang mga sekta ay inatake na, at ngayon si Loren ay maaaring naging pangalawang antas na sekta. Gayunpaman, hindi bababa sa Taishuan sect ay malubhang masasaktan, at wala itong lakas upang muling ayusin ang malaking hadlang sa Mountain and Sea Realm. Tulad ng para sa pagsubaybay, maaaring ito ay, ngunit hindi mahalaga. Aalis kami ng direkta sa Northland ngayon. Kahit na malaman ng Taishuan sect na pinatay namin si Hua Qiliang, ano ang mangyayari? Sa madaling salita, huwag kang mag-alala, ang Taishuan sect ay malamang na magulo ngayon, kaya wala itong pakialam sa mga gawain ng maliit na mundo sa Mountain and Sea Realm. Ito ay isang malaking bagay para sa amin, ngunit ito ay isang maliit na bagay para sa Taishuan sect. Higit pa rito, 100,000 taon na ang nakalilipas, ang taong nag-utos ng pag-aayos ng Great Boundary sa Mountain and Sea Realm ay isang tao lamang, at hindi siya maaaring kumatawan sa buong Taishuan sect. Sa makatuwid, ang Mountain and Sea Realm ay ligtas, at ang Taishuan sect ay hindi at nang ahas na hindi talaga maglabas ng galit nito sa Mountain and Sea Realm. Ang mga antas ng paglilinang ay iba, at ang mga kwalifikasyon ay iba. Kung mahirap para sa Taishuan sect na ipahiya ang mga nilalang sa maliit na mundo ng Mountain and Sea Realm, ito ay pagkawala ng mukha para sa Taishuan sect. Ang usapin ng Mountain and Sea Realm ay dapat na ilagay muna sa pansamantala, kaya hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, mahirap bumalik. Medyo madali lang pumunta sa Cultivation Realm mula sa maliit na World Space Channel. Ito ay isang landas na iniwan ng dakilang Dao para sa mga naglilinang na nilalang, ngunit hindi madaling bumalik mula sa realm ng paglilinang, dahil ang channel sa kalawakan ay ang tao ay binubuo ng kapangyarihan ng mga batas, ngunit hindi ito tulad ng teleportation array na maaaring maglakbay sa magkabilang direksyon. Kung gusto mong bumalik sa maliit na mundo mula sa mundo ng paglilinang, maaari ka lamang maghintay hanggang ang iyong paglilinang ay umabot sa yugto ng pagtawid sa malaking makalangit na kapigatian. Pagkatapos lamang na matawid mo ang malaking makalangit na kapigatian, ang tunay na chi sa iyong katawan ay mababago sa kapangyarihan ng elemento ng lupa, at maaari mong gamitin ang kapangyarihan ng mga batas. Sa oras na iyon, maaari kang bumalik sa maliit na mundo. Ang isa pang paraan ay ang paglinang sa yugto ng Mahayana, na maaaring direktang pumasok sa dagat ng mga bituin, direktang tumawid sa larangan ng bituin, at maabot ang isa pang planetaryong mundo mula sa isang planetaryong mundo. Anuman ang paraan, kailangan mong linangin. Pagkatapos magpaliwanag ni Xiao Di Xian Tangtang, naguluhan si Yang Yiyo sa kanyang puso. Pagtawid sa yugto ng kapigatian, pagtawid sa malaking kapigatian sa langit, gaano katagal ito? Sa sandaling iniisip ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, medyo nanlumo si Yang Yiyo. Malayo pa ang pagbabalik. Ngunit, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pakiramdam ko ay walang kwenta ang mag-isip ng sobra, kaya gagawin ko ang pinakamahusay na paraan. Naglatag na siya ng magandang pundasyon para sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ng Yunmen. Sa Shanghai Realm, maaari silang magkaroon ng isang matatag na kapaligiran sa paglilinang. Hindi mahalaga kung sila ay ilang mga kababaihan o mga disipulo ng buong Yunmen, dahil sila ay nagsimula sa kalsada ng paglilinang, kailangan nilang palaging lumakad sa kanilang sariling paraan sa hinaharap, at hindi sila maaaring laging mabuhay sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Hindi sila maaaring lumaki sa ganoong paraan, at hindi ito mabuti para sa kanilang paglilinang. Hayaan ang lahat ng bagay sa hinaharap.
Bilang karagdagan, ngayong nawala na ang Tianzan Great Barrier, balang araw ay darating silang lahat sa Cultivation World, at pagkatapos ay natural silang magkikita. Ngayon para sa kanya, pagdating sa Cultivation World, primary school student na rin siya. Ang lahat ay kailangang magsimulang muli, at ang kanyang daan patungo sa paglilinang ay magsisimula rin sa isang bagong paglalakbay. Sa Cultivation World, kailangan niyang tahakin ang ibang landas, at kailangan din niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang master na si Yun Changxi. Kung wala ang matandang si Yun Changxi, siya, si Yang Yiyo, ay miyembro ng madilim na nilalang sa lupa. Ang pinagdaanan niya sa buhay ay magtrabaho para kumita ng pera, mag-asawa ng asawa at magkaanak, at sa wakas ay mamatay at maging lows. Kahit na hindi pa sinabi ni Yang Yiyo, nagpapasalamat siya sa matanda sa lahat ng ibinigay nito sa kanya. Naalala ko noong una kong nakilala ang matanda, sinabi ko sa kanya na ipapadala ko siya sa mundo ng paglilinang upang muling buuin ang kanyang walang kamatayang katawan. Simula ngayon, tutuparin na niya ang pangako niya sa matanda. Matapos pag-usapan ng mga ito, tumanggaw si Yang Yiyo at sumang-ayon sa mga salita ni Xiao Dixian. Ngumiti din siya kina Xiao Dixian at Chanho at sinabing, "Salamat sa inyong kabaitan, ngunit sa totoo lang may master ako sa mundo ng cultivation. Susunod, hahanapin ko ang isa sa aking mga nakatatandang kapatid na bibisitahin. Dahil ang lahat ay nasa mundo ng mga magsasaka, babalik ako upang bisitahin sa hinaharap." Dahil sa pagtanggi at pagpapaliwanag ni Yang Yiyo, natigilan sina Xiao Dixian at Chanho, ngunit hindi sila gaanong nagsalita, ipinahayag ang kanilang pangunawa. Ang lakas ni Yang Yiyo sa Tianzan ay nagpatunay na marami siyang sekreto. Maiintindihan nila na mayroong isang master sa mundo ng paglilinang. Kabanata 1072 ibenta mo sa akin ang iyong dower. Ang paghihiwalay ng mga magsasaka ay hindi kasing haba ng sa mga mortal. Matapos tanggihan ni Yang Yiyan ang imbitasyon ni na Xiao Dixian Tangtang at Chanho na sumali sa sekta, ngumiti si Xiao Dixian at nag-iwan ng Jade Sleep para kay Yang Yiyan at sinabing, "Kuya, ang address ng aking Butian Palace ay nasa Jade Sleep. Malugod mong banibisita ako sa hinaharap. Sabay tayong kumain, uminom at magsaya." Tinanggap ni Yang Yiyan ang Jade Sleep na may mapait na ngiti at pinanood si Xiao Dixian na umalis. Pagkatapos ay nag-iwan din si Chanho ng Jade Sleep na may address ng kanilang Shanghai sect at umalis kasama si Xing Binbin. Bago umalis, sinabi ni Xing Binbin na may kaunting hinanakit, "Dapat kang pumunta sa akin, kung hindi ay hindi kita mapapatawad. Hindi, malungkot din akong tao sa mundo ng paglilinang. Pupunta ako sa iyo pagkatapos kong mahanap ang aking kuya." Tumingin si Yang Yiyan kay Xing Binbin at same time na sinabi. Ngumiti si Xing Binbin at sinabing, "Tama na. Ingatan mo sarili mo. Aalis na ako." Pagkatapos ay sinundan niya ang kanyang amo na si Chanho at umalis. Ngumiti si Xuanwu Binging kay Yang Yiyo, at binato siya ng Jade Slip, sinabing, "Puntahan mo ako mamaya, anak. Magkaibigan tayo na magkatabi na lumaban. Ako, si Binging, kinikilala kita bilang aking kaibigan. Aalis na ako. See you later." "See you later?" Pinanood ni Yang Yiyo si Xuanwu Binging na umalis, may hawak na 3 map Jade Slip sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, mayroon na lamang isang maliit na phoenix na natitira sa field. Kung pag-uusapan, ang maliit na phoenix at Xiao Dixian Tangtang Xuanwu Binging Chanho ay pawang mga muling nagsasaka, sa parehong antas. Umalis ang 3 pa, ngunit hindi umalis ang maliit na phoenix. Ang maliit na phoenix. Hindi na siya gaanong nagsasalita simula nang siya ay inilabas. Napakatahimik niya. Bagamat naging anyo na siya ng tao, mukha pa rin siyang 8 o 9 na taong gulang na bata. It's just that she looks mature from her silent eyes. Nilingan ni Yang Yiyo ang kanyang ulo at tumingin sa maliit na phoenix at sinabing, "Maliit." Dati, hindi alam ni Yang Yiyo na ang maliit na phoenix ay isang dakilang kapangyarihan na muling nilinang pagkatapos ng nirvana. Ngayong alam na niyang recultivator ang munting phoenix, hindi na niya ito matatawag sa pangalang ibinigay niya noon. Sa katunayan, hindi niya alam kung ano ang itatawag sa kanya, kaya kailangan niya itong tawaging maliit na phoenix. Ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, siya ay nag-ambala ng maliit na phoenix, "Kuya, dapat mo akong tawagin sa aking pangalan. Wala akong mapupuntahan. Kahit nasa nirvana ako, hindi ko alam kung nasaan ang mga kamag-anak ko. Pinasa mo ako sa Yaoguang City at pinangalanan mo akong Yang Shanhong. Ikaw ang aking kapatid. Gusto kong sundan ang kapatid ko, okay?" Bumalik ang isipan ni Yang Yiyan sa eksena nang ipanganak ang maliit na phoenix sa Yaoguang City. Nang marinig niya ang kanyang mga sinabi, nag-init ang kanyang puso. Naramdaman din niya ang kalungkutan na nagmumula sa maliit na phoenix, at naawa siya sa kanya sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling ito, hindi gustong malaman ni Yang Yiyan ang nakaraang buhay ng maliit na phoenix. Gusto lang niyang tretuhin siya bilang isang kapatid.
Sinabi niya, okay, tatawagan mo pa rin akong Yang Shanhong sa hinaharap. Kahit anong oras, kapatid kita, Yang Yian. Sinusundan mo ako kahit saan ako magpunta. Kamag-anak mo si Kuya. Ang mga mata ng maliit na phoenix ay kumislap ng liwanag, at sa wakas ay ngumiti, at tumango. Si Shanhong ay tiyak na makikinig sa kapatid sa hinaharap. Okay. Hinawakan ni Yang Yian ang ulo ng maliit na phoenix. Sa sandaling ito, maganda ang kanyang kalooban. Tumili. Sa oras na ito, tumili si Dower at tumalon mula sa mga braso ni Hao Dudo patungo sa mga balikat ni Yang Yian. Okay, nandyan si Dower. Hinawakan ni Yang Yian si Dower sa kanyang mga bisig. Si Dower at Xiao Fengwang ay nagdusa ng husto sa nakalipas na 100 taon, at naawa si Yang Yian sa kanila. Buti na lang at naka-recover na sila ngayon. Kuya, nasa akin ka pa, tumagilid si Hao Dudo na may taas na higit sa 2 metro. Magwala ka, si Niubi ay naging isang higanti ngayon, at gusto mo pa rin akong buhatin ka, tumawa si Yang Yian at pinagalitan si Hao Dudo. Tumili. Hehe. Si Dower at Xiao Fengwang ay parehong nilibang ni Hao Dudo. Kuya, saan tayo susunod? Tanong ni Hao Dudo. Yang. Natigilan si Yian. Saan tayo pupunta? Siyempre, hahanapin niya ang pangalawang disipulo ng matandang disipulo, ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay nag-ambala siya ni Xiaodix Ian Tangtang at ng iba pa noong nakikipag-chat siya sa matanda ngayon lang, at wala siyang oras na tanungin kung nasaan ang pangalawang nakatatandang kapatid. Ngayon ay kailangan pa niyang tanungin ang matanda. Matanda, paano ko mahahanap ang pangalawang nakatatandang kapatid? Tinawag ni Yang Yian si Master Yun Changxi sa kanyang puso. Siyempre, teleportation array ang kukunin natin. Ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid ay nasa Xingchen Mountain, ang junction ng Hilaga at Timog ng Milky Way. Maaari mong dalhin ang teleportation array sa Xingchen City. Ang sekta ng senior mong kapatid ay tinatawag na Xingchen Sect. Malalaman mo kapag tinanong mo siya. Ang boses ni Yun Changxi ay umalingaw sa isip ni Yang Yio. Xingchen City, Xingchen Sect. Palihim na naisip ni Yang Yio na parang kahangahangang pangalanan ang pagkakasunod-sunod ng pormasayon, kaya dapat maganda ito. Pumunta tayo sa Xingchen City. Ikanaway ni Yang Yio ang kanyang kamay at sinabi kay Hao Dudo. Naglakad ang grupo patungo sa teleportation array. Ang kasalukuyang damit ni Yang Yio ay talagang kakaiba. Bilang karagdagan sa hitsura ng 8 o 9 na taong gulang na maliit na phoenix na si Yang Shanhong, na mukhang disente pagkatapos maging isang anyo ng tao, si Dower ay tumingkayad sa kanyang balikat at sinundan ng isang hugis tao na gintong unggoy na si Hao Dudo. Pagdating niya sa harap ng teleportation array, hinarang siya ng 2 spiritual cultivator. Tinanong ng isa sa kanila ang tamad, saan ka pupunta? Sa Xingchen City. Sagot ni Yang Yio. 100 middle grade spirit stone bawat tao, kailangan mong magbayad ng kabuuang 400 middle grade na spirit stone. Sabi ng cultivator na nagbabantay sa teleportation array. Hindi napigilan ni Yang Yio na mabulunan, 400 middle grade spirit stones. Medyo natarante siya. Ang 400 mga espiritong bato ay hindi marami. Ang susi ay nasa middle grade sila. Ang isang middle grade na spirit stone ay maaaring palitan ng 100 spirit stone. 400 middle grade spirit stones ay katumbas ng 4,000 mababang grade spirit stone. Ang bilang na ito ay 100 beses na mas mataas kaysa sa teleportation array sa Mountain and Sea Realm. Ang presyong sinisingil niya sa teleportation array sa Zishansho ay 9 lang na low-grade spirit stone bawat tao bawat oras. Hindi niya inaasahan na ganito pala kamahal dito. Naghinala pa si Yang Yio na niloloko siya ng cultivator na nagbabantay sa teleportation array. Ikaw ay isang bumpkin ng bansa mula sa mababang kaharian. 400 middle grade spirit stones ay 400 lamang. Pupunta ka sa Star Realm. Alam mo ba na ito ay 900,000 milya ang layo mula sa Central Realm Pond? Kung hindi mo kayang umupo, umalis ka sa daan. Huwag magmadali sa harap ko. Sa oras na ito, isang malamig na ungol ang tumunog sa likod ni Yang Yian, at ang tono ay puno ng paghamak. Lumingon si Yang Yian at nakita ang isang binata na nasa maagang 20s, nakasuot ng brocade robe na kumikinang na may halo. Isa itong pambihirang treasure robe. Siya ay talagang nasa huling yugto ng spiritual dispersion realm. Sa likod niya ay isang matandang lalaki na may gutter nose na nasa great perfection of the spiritual dispersion realm. Mayroon ding 3 nasa katanghaliang gulang na mga tao sa maagang yugto ng spiritual dispersion realm, na mukhang mga tagasunod ng binatang ito. Nang marinig ang malakas na paghamak sa tono ng taong ito, biglang nagalit si Yang Yian. Naprovoke ka ba ng kaibigan ko? Gusto niyang magalit, ngunit sa pag-iisip tungkol sa kung paano siya pumasok at lumabas sa mundo ng paglilinang at hindi alam ang maraming bagay tungkol sa mundo ng paglilinang, naisip niya ito at nagpa siya na tiisin ito.
Ngunit sa mga salita ng binata ay maririnig na tila nasasabi niya kung sino ang nagmumula sa maliit na mundo hanggang sa mundo ng paglilinang. Ang pinakamahalagang punto ay nakikita ni Yang Yian na ang binata na ito ay maaaring katutubo ng mundo ng paglilinang, ngunit minamaliit niya ang mga tagalabas na pumupunta sa mundo ng paglilinang mula sa maliit na mundo, at may pakiramdam ng higit na kahusayan sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim, malamig na sumulyap si Yang Yian sa masungit na binata, at kumuha ng 400 middle grade spirit stones at ibinigay ito sa cultivator na nagbabantay sa teleportation array. Bagamat marami ang 400 middle grade na mga spirit stone, maaari pa rin itong alisin ni Yang Yian. Mayroong 1,000 middle grade spirit stone sa kanyang Chen Kun ring, 90 sa mga ito ay high grade. Tulad ng para sa mababang uri ng mga spirit stone, ginamit niya ang lahat ng ito sa Yunmen Mountain Protection Array, at ang mga dagdag ay ibinigay lahat kay Yunmen at iniwan sa ilang kababaihan at mga disipulong Yunmen para magsanay. Ayaw niyang magkagulo kaya itinaas niya ang paa niya at naglakad patungo sa teleportation array. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang paa, muling nagsalita ang masungit na binata sa kanyang likuran, "Teka." Bagamat ayaw ni Yang Yian na magdulot ng gulo noong una siyang dumating sa cultivation world, hindi siya natatakot sa gulo. Ibinaling niya ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Ano ang problema? Anak, hindi ka ba nagkukulang ng mga spirit stone? Marami ako. Ibenta mo sa akin ang iyong dower, at bibigyan kita ng 1,000 middle grade spirit stones, paano na?" Habang nagsasalita ang binata, nagniningning ang kanyang mga mata at nakatitig kay Dower Xiangxiang. Isang nakamamatay na hangarin ang sumilay sa mga mata ni Yang Yian, at sumigaw si Dower. Tanging sina Yang Yian, Hao Dudo at Xiao Fengwang ang makakaunawa sa sumpa ni Dower. Galit din sina Xiao Fengwang at Dower at akmang sasalakayin ang binata, ngunit umiling si Yang Yian para ipahiwatig na okay lang. Nasa entrada na sila ng teleportation array, kaya hindi na kailangang pakialaman ang ganoong tanga. Malamig niyang sinulyapan ang binata at sinabing, "Hindi ko ito ibebenta." Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan niya si Dower at pumasok sa teleportation array kasama sina Hao Dudo at Xiao Fengwang. Ang sumpa ng binata ay umalingaw sa kanyang mga tainga, "Nakakahiya ka." Hindi marinig ni Yang Yian ang iba pang mga salita, dahil pagkatapos nilang pumasok sa teleportation array, nawala sila sa liwanag. Inisip na lang niya na ang binata ay isang pangalawang henerasyong ninuno mula sa isang sektang kultibasyon o isang malaking pamilya, at hindi siya pinansin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Yian na kasisimula pa lang ng kanyang pakikipag-usap sa binatang ito. Ang mundo ay umiikot, at pagkatapos lamang ng 3 paghinga, naramdaman ni Yang Yian na matigas ang kanyang mga paa, at isa pang malaking parisukat ang lumitaw. Sa plaza, nakita niya ang isang malaking tapyas ng bato na may mga salitang, "City of Stars," dito. Kabanata 1073 Lumuhad at Kowtow sa akin. Naalala ni Yang Yiyo na sinabi lang ng binata na ang boundary pool ay 900,000 milya ang layo mula sa Star City. Ang distansyang ito ay tiyak na hindi malapit sa isip ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya inaasahan na maaabot ito sa 3 paghinga. Sa mundo ng bundok at dagat, humigit kumulang 10 huminga ang teleportation array ng Zishansho, na 30,000 milya ang layo, habang ang teleportation array ng Cultivation World ay maaaring umabot ng 900,000 milya sa loob lamang ng 3 paghinga. Ngayon isipin ito, kahit na ang 400 middle grade na mga espiritong bato ay hindi masyadong marami. Pagkatapos ng lahat, ang distansya ng 70 perpektong milya ay napaka-shocking pa rin, at ito rin ay nagpapakita mula sa gilid na ang cultivation mundo ay talagang malawak at walang hangganan. Napabuntong hininga din si Hao Dudo na ang bilis ng teleportation array sa Cultivation World ay nakapagtataka sa kanya. Sa pagtingin sa malalaki at simpleng mga gusali sa di-kalayuan, hinayla ni Yang Yiyo si Dower na nakasquat sa mga balikat ng maliit na Phoenix at Hao Dudo at naglakad palabas ng square na magkatabi. Kung tutuusin mula sa terrain dito, dapat itong maging sentro ng Star City. Ayon sa paglalarawan ni Master Yun Changxi, ang Star Mountain ay 100 milya sa timog ng Star City. Ang Star City ay napakalaki, hindi mas maliit kaysa sa Milky Way City. Ayon sa naiinip na ugali ni Hao Dudo, gusto niyang umikot muna sa Star City, ngunit tinanggihan ni Yang Yiyo. Kakapasok pa lang niya sa Cultivation World, kaya dapat niyang mahanap ang kanyang pangalawang senior brother sa lalong madaling panahon at magkaroon ng matutuluyan. Pagkatapos ay diretso siyang lumabas ng lungsod. Inabot siya ng kalahating oras bago umalis ng lungsod. Pagkaalis ng lungsod, biglang lumingon si Yang Yiyo at tumingin sa paligid. May mga magsasaka na dumarating at pumapasok sa tarangkahan ng lungsod, at walang kakaiba, lalo pa ang anumang pamilyar na mukha. Tinanong ni Hao Dudo, "Ano ang problema, kapatid?" Binawi ni Yang Yiyo ang kanyang tingin at sinabing, "Wala, fair na." Umiling si Yang Yiyo, patuloy na sumulong.
Naramdaman na lang niya na may nakatitig sa kanya mula sa likuran, na parabang binabantayan siya ng espiritual na kamalayan ng isang tao. Nang lingunin niya, wala siyang nakitang kakaiba. Ang Xingchen Mountain ay hindi masyadong malayo, at ito ay tumatagal lamang ng higit sa 10 minuto para sa Yang Yiyo. Binilisan niya ang kanyang lakad at naglakad ng halos 30 milya ang layo mula sa Star City. Walang tao sa daan, at matataas ang mga puno at malakas ang hangin. Biglang huminto si Yang Yiyo at tumingin sa harapan. Ang maliit na phoenix sa kanyang kamay ay nagtanong, ano ang problema sa aking kapatid? May mali, ingat kayong lahat. Kinusot-kusot ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabing, malinaw niyang naramdaman ito sa pagkakataong ito, mayroong espiritual na kamalayan na bumabalot sa kanya, at makumpirma niyang sinusundan sila. Sa oras na ito, iniisip pa rin ni Yang Yiyan, paano siya masusundan noong una siyang dumating sa mundo ng paglilinang at walang kakilala. Hindi mo ari ni Yang Yiyan, sino kaya ang masasaktan niya sa unang pagdating niya sa mundo ng mga magsasaka. Ang tanging kilala niya ay si Xiao Dixian at ang iba pa, na imposible. Pagkatapos ito ay sekta ni Hua Qiliang. Hindi kaya sila ang tinutumbok ng sekta ni Hua Qiliang. Sa pag-iisip nito, nagbago ang mukha ni Yang Yiyan. Hindi ito imposible. Pagkatapos ng lahat, siya at si Xiao Dixian ang pumatay kay Hua Qiliang at winasak ang Tianzan. Ang Taishuan sect sa likod ng Hua Qiliang ay isa ring malaking sekta sa hilagang bahagi ng Milky Way. Ang sekta na maaaring gumawa ng mga immortal sa lupa ay tiyak na hindi mahina. Hindi nakakagulat na ang ilang makapangyarihang magsasaka ay nalaman ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng mga lihim na pamamaraan. Sa oras na ito, medyo nag-aalala si Yang Yiyan. Kung tutusin, ang pagiging target ng Taishuan sect ay katumbas ng pagiging target ng isang behemoth. Ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang ay itinuturing na isang master sa Shanghai Realm, at hindi siya natatakot sa anumang bagay. Ngunit ngayong pumasok na siya sa mundo ng paglilinang, ang antas ng paglilinang na ito ay hindi sapat. Sa sandaling ito, naging alerto si Yang Yiyan at sinabihan sina Hao Dudu at Xiao Fengwang na maging mas maingat. Nang makalabas siya sa gate ng lungsod kanina ay naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. This time, naramdaman na naman niya. Siguradong hindi ito mali. Kailangang maging handa ang kabilang partido. Nang matapos niyang turuan sina Hao Dudo at Xiao Fengwang, nag-iba-iba ang espasyo sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumitaw ang isang figure. Medyo nagulat si Yang Yiyan. Ang taong sumulpot sa kanyang harapan ay isang matandang nasa 60 taong gulang na may baluktot na ilong. Siya ang matandang nakarating sa great perfection of the spiritual dispersion realm at sumunod sa binata na nakita niya noong nakasakay sa teleportation array noon. Nang lumitaw ang matanda sa unahan ng 30 metro, isang tunog ng mga yabag ang umalangaw sa kanyang likuran. Lumingon si Yang Yiyan at nakita ang 4 na tao 20 metro ang layo. Ang nangunguna sa kanya ay ang binata na sinumpa ang sarili sa teleportation array at gustong bumili ng dower. Haha, anak, wala akong makukuha kung gusto ko. Bibili ako kung bibigyan kita ng mukha. Kung hindi mo ibebenta, hindi mo ako binibigyan ng mukha. Sa teritoryo ng Xingchen Mountain Range, walang nang-ahas na hindi bigyan ako ng mukha. Ikaw, isang hamak na tao mula sa isang maliit na mundo, maglakas loob na ilayo ang iyong mukha sa akin. Napaka-bold mo. Lumuhad at yumuko sa akin. Baka mabigyan kita ng paraan kung maganda ang mood ko. Ibigay sa akin ang mink, kung hindi, ipapaalam ko sa iyo ang aking mga pamamaraan. Tinawag ng taong ito ang kanyang sarili na Zhuang Bifang, at ito ay pangalan ng isang banal na hayop. Nakinig si Yang Yiyo sa kanyang mapagmataas na salita at nagkaroon ng matinding pagnanais na pumatay. Kanina pa niya ito tiniis, ngunit hindi niya inaasahan na hahabulin talaga siya ng taong ito at susubukang agawin ang mink. Mula sa ang kanyang tono, tila siya ay isang ninuno ng pangalawang henerasyon mula sa isang malaking pamilya. Napakayabang niya na wala siyang hangganan. Patuloy niya akong tinatawag na isang mababang tao mula sa isang maliit na mundo, na nagpagalit kay Yang Yiyo. Ngunit mas tiyak din na mayroong isang antas sa pagitan ng mga nilalang sa maliit na mundo at ng mga nilalang sa mundo ng paglilinang. Marahil ay mababa lang ang tingin ng mga katutubong nilalang sa mundo ng paglilinang sa mga nilalang mula sa maliit na mundo. Minsan, kapag tumingin ka sa mga bagay, makikita mo ang buong larawan mula sa isang sulyap. Mula sa pangalawang henerasyong ninuno na nag-aangking Zhuang Bifang, makikita na ang mga nilalang mula sa maliit na mundo ay walang mataas na katayuan sa mundo ng paglilinang at minamaliit ng mga tao sa lokal na mundo ng paglilinang. Sa pagtingin kay Zhuang Bifang, napangisi si Yang Yiyan sa kanyang puso. Hindi siya malambot na persimmon. Ang hindi paggawa ng gulo ay hindi nangangahulugan ng pagiging takot sa gulo. Hinabol siya at hinarang ng iba. Hindi siya pinayagang makatakas sa oras na ito. Isa lang ang nasa isip niya, na ipaalam sa pangalawang henerasyong ninuno na ito na nagngangalang Zhuang Bifang kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak.
Bagamat may 5 tao sa panig ni Zhuang Bifang, ang tanging pinapahalagahan ni Yang Yian ay ang matandang humaharang sa harapan. Tanging ang matandang lalaki lamang ang nagsasaka ng dakilang kasakdalan ng espiritual na kaharian. Si Zhuang Bifang mismo ay isang cultivator ng huling yugto ng spiritual realm. Ang iba pang 3 tagasunod ay nasa unang bahagi lamang ng espiritual na kaharian. Bagamat mukhang siya ay nasa maagang yugto ng spiritual realm, wala siyang pressure na patayin ang huling yugto ng spiritual realm, at tiwala siya laban sa great perfection ng spiritual realm. Higit pa rito, mayroong Hao Dudo, Daor at Xiao Fengwang sa paligid niya. Hindi tiyak kung sino ang mananalo sa totoong laban. Tito Lau, alisin mo itong hindi mahihipo para sa akin. Sa oras na ito, nagbigay ng utos si Zhuang Bifang sa matanda, na nakaturo kay Yang Yian. Pagkatapos niyang magsalita, ang 3 Alpiers ay nasa maagang yugto ng spiritual realm ay sumugod. Kuya, ipaubaya mo sa akin ang 3 alipin. Isang itim na liwanag ang kumislap sa kamay ni Hao Dudo, at may mahabang stick sa kanyang kamay, umungal siya at sumugod sa 3 cultivator sa unang yugto ng spiritual realm. Tumanggaw si Yang Yian at tinitigan ang matandang lalaki na naabot na ang great perfection of the spiritual realm. Sa sandaling ito, hakbang-hakbang na naglakad ang matandang lalaki na may matangos na ilong. Ibinigay ni Yang Yian si Daor kay Xiao Fengwang at sinabing, Shanhong, umalis kayong dalawa. Kuya, kailangan mo ba ng tulong ko? Kinuha ni Xiao Fengwang si Daor mula kay Yang Yian at nagtanong. Squeak, tumili rin si Daor, na nagpapahiwatig na gagawa siya ng aksyon. Ilang piraso lang sila ng basura. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Bantayan na lang ninyong dalawa ang pangalawang henerasyong ninuno na iyon at huwag hayaang tumakas siya. Ngumisi si Yang Yian at sinabi. Sa katunayan, sa kanyang pangunawa, ang mga taong ito ay hindi masyadong malakas. Hanggat hindi sila ang Spiritual Realm 5 Elements clone at ang Spiritual Realm 9 Venerables na binanggit ng kanyang master na si Yun Changxi, hindi niya sila seseryosohin. Ang matandang lalaki sa tapat ay 8 o 9 na metro ang layo sa oras na ito. Bigla siyang bumilis at naging natitirang anino para salakayin si Yang Yian. Nang lumipad siya, nakita niya ang 2 punyal sa kanyang kaliwat kanang kamay, isang itim at isang puti. Ang bilis ng matanda sa isang iglap, para siyang naging multo. Nagulat din si Yang Yian. Lihim niyang sinabi na siya ay isang matandang Zoro. Mabagal ang lakad niya noong una, at nang makalapit siya ay bigla siyang bumilis. Ang taong ito ay napaka-insidious at mahusay sa pakikipaglaban sa kanyang isip, na naging alerto kay Yang Yian. Ito ay halatang gustong gamitin ng matanda ang kanyang speed advantage para makalusot sa iba. Mula sa katotohanan na ang mahiwagang sandata sa kanyang kamay ay isang punyal, maaari itong isipin na ang matandang bagay na ito ay madalas na sumasaksak sa mga tao ng malapitan. Kung ito ay isang ordinaryong tao, sa kanyang mahusay na pagiging perpekto sa larangan ng pagkagambala at ang kanyang kakaibang bilis, siya ay magdurusa ng isang malaking kawalan kung siya ay biglang umatake. Ang walang hiyang matandang lalaki ay isang mahusay na pagiging perpekto sa larangan ng pagkagambala, at ang kalaban ay nasa maagang yugto ng pagkagambala at gumamit pa rin ng isang maruming panlilinlang. Kung si Yang Yian ay isang ordinaryong cultivator sa maagang yugto ng pagkagambala, tiyak na siya ay papatayin niya sa pag-ataking ito. Sa kasamaang palad, si Yang Yian ay hindi isang ordinaryong magsasaka sa maagang yugto ng spiritual severing realm. Ang kanyang espiritual na kamalayan at tunay na enerhiya ay 10 beses kaysa sa mga magsasaka sa parehong kaharian. Bukod dito, sa mga tuntunin ng bilis, ang kakayahan ni Yang Yian na, malapit sa mundo, ay hindi mas mababa sa kanya. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at ninisyan ang kanyang puso, naghihintay na patayin siya ng matanda. Pagdating ng matanda 1 metro sa kanyang harapan, ang isang punyal ay diretsyong tumusok sa kanyang mukha at ang isa pang punyal ay nakatutok sa kanyang puso. Ang dragon-slaying sword ni Yang Yian ay handa nang ipaputok at siya ay umungal, mamatay. Kabanata 1074, ang unang sekta ng Xingchen Mountain. Sa Dagandong, ginamit ni Yang Yiyo ang kasanayang, malapit sa mundo, upang kumilos ng 2 beses ng mas mabilis kaysa sa matanda. Inikot niya ang katawan at hindi umatras bagkus ay umaban, dumikit sa matanda. Pinutol ng dragon-slaying sword ang 9 na wind blade sa leeg ng matanda. Biglang nanliit ang mga mag-aaral ng matanda, at bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis siyang umatras. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang reaksyon at bilis ni Yang Yiyo, kaya itinaas niya ang kanyang punyal para hamarang. Bang! Ding-dang! Noong una ay inakala niyang mahaharangan niya ang espada ni Yang Yiyo, ngunit nang magbanggaan ang punyal at ang dragon-slaying sword ni Yang Yiyo, alam ng matanda na siya ay mali, dahil lumabas ang espada ni Yang Yiyo na may kasamang 9 na sword chi. Matapos itong harangin, nakahinga ng maluwag ang matanda, ngunit pagkatapos ay sunod-sunod na bumaba ang espadang chi. Ah, puche!
Sa susunod na sandali, ang ulo ng matanda ay pinutol ng espada ni Yang Yio. Ang matandang lalaki na nakarating sa great perfection ng spiritual dispersion realm ay pinatay ni Yang Yio sa isang enkwentro lang. Dahil sa biglaang pagbabago, natigilan si Zhuang Bifang. Hindi niya maintindihan kung paano si Uncle Lao, na nasa great perfection of the spiritual realm, ay maaaring patayin ni Yang Yio gamit ang isang espada. Isang pariah sa unang yugto ng spiritual realm ang pumatay sa isang master sa great perfection ng spiritual realm. Hindi ito katanggap-tanggap kay Zhuang Bifang. Pagkatapos mag-react ni Zhuang Bifang, bigla niyang naisip na dahil kayang patayin ni Yang Yio si Uncle Lao, maaari din siyang patayin ni Yang Yio, si Zhuang Bifang. Siya, si Zhuang Bifang, ay nasa huling yugto lamang ng spiritual realm, isang antas na mas mababa kaysa kay Uncle Lao. Medyo natakot si Zhuang Bifang. Sa isang banda, umasa siya sa kanyang pagkakakilanlan at background, at sa kabilang banda, umasa siya kay Zhuang Bifang, isang katulong na ipinadala ng kanyang ama. Ngayon siya ay pinatay ng isang pariah mula sa isang maliit na mundo. Ano pa ba ang maaasahan niya? Sa sandaling ito, nakarinig na naman siya ng mga sigaw. Nilinga ni Zhuang Bifang ang kanyang ulo at nalaman na 2 sa 3 tagasunod ay binugbog hanggang mamatay ng unggoy na may gintong buhok. Ngumisi si Hao Dudo at napaungol. Ang kanyang katawan ay mas matangkad kaysa sa isang kamao, at siya ay mukhang napakabangis. Sinuntok niya ang huling tao. Sa sandaling ito, may ideya si Zhuang Bifang na umatras. Bagamat siya ay masungit, siya ay nagmula sa isang malaking sekta at may magandang paningin. Sa isang kisap mata, ilang followers ang malapit ng maalis. Alam niyang may nasipa siyang pader ngayon, kaya minabuti niyang manatili. Kapag bumalik siya sa sekta upang makahanap ng isang tao, makakahanap siya ng isang lugar upang patayin ang mga hindi mahipo mula sa maliit na mundo. Tumalikod si Zhuang Bifang at lumipad. Huni. Sa oras na ito, tumunog ang isang phoenix. Ang puso ni Zhuang Bifang ay tumitibok, ngunit nakakita siya ng isang kislap sa hangin sa kanyang harapan, at ang 8 o 9 na taong gulang na batang babae na sumunod sa hindi nagagalaw ay kumislap sa kanyang harapan, at ang kanyang buong katawan ay kumikinang na pula. Sa susunod na sandali, siya ay naging isang phoenix na naliligo sa apoy. Ang malakas na alon ng init ng apoy ay natakot kay Zhuang Bifang. Sa mga sandaling ito, may gana siyang umiyak. Hindi niya akalain na ang batang babae na sumunod sa hindi mahipo ay magiging isang banal na ibong phoenix. Kung alam niya ito, hindi siya magiging gaaman. Bagamat hindi pa nakita ni Zhuang Bifang ang banal na ibong phoenix, nakita niya ito sa mga class echo ng sekta. Alam niyang hindi niya kayang saktan ang ganoong pag-iral. Tumalikod siya at tumakbo palayo, ngunit sa sandaling magsimula siya, isang malamig na boses ang umalangaw, "Master Zhuang, bakit ka tumatakas? Hindi ba't hiniling mo sa isang hamak na tulad ko na lumuhod at yumuko sa iyo?" Si Yang Yio ang hamarang sa likod ni Zhuang Bifang. Matapos niyang patayin ang matanda gamit ang isang espada, narinig niya ang mahabang alulong ng maliit na phoenix. Nang lumingon siya, nakita niyang tatakas na si Zhuang Bifang. Si Yang Yio ay sumugod sa isang iglap, nag-aalala na ang maliit na phoenix ay magdurusa. Si Zhuang Bifang ay nagpapanggap na makapangyarihan sa kanyang harapan, paano niya ito hahayaang makatakas? May sumigaw na naman. Pinatay ni Hao Dudo ang huling alapierce ni Zhuang Bifang, at sumugod na may mahabang patpat sa kanyang kamay, na nakapalibot kay Zhuang Bifang. Sa sandaling ito, hindi alam ni Zhuang Bifang na magtatapos ito ng maayos. Sa pagtingin kay Hao Dudo nakakadating lang, naisip ni Zhuang Bifang na hindi madaling pakitunguhan si Hao Dudo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang cultivator sa huling yugto ng spiritual division realm. Naisip niya na maaari niyang gamitin ang Hao Dudo bilang isang breakthrough point, pagkatapos ay magmadaling lumabas sa pagkubkob at tumakas gamit ang paraan ng pagbabawal ng dugo. Baka may pag-asa. Katawang tao. Si Zhuang Bifang ay umungal, at ang kanyang buong katawan ay kumislap ng liwanag. Sa isang iglap, 3 clone ang kumislap sa kanyang katawan. Kasama ang orihinal na katawan, mayroong 4 na magkaparehong Zhuang Bifang. Ipinatawag niya ang mga clone para lang malito ang line of sight. Isa rin siyang mapagpasyang tao. Tumakas siya na may determinasyong mawala ang mga clone. Kung hindi, alam ni Zhuang Bifang na hindi siya makakatakas. Halata namang hindi niya kalaban. Ang isang pariah na maaaring pumatay ng isang mahusay na pagiging perpekto sa spiritual division realm, si Zhuang Bifang, ay walang paraan upang harapin ito, hindi pa banggitin na mayroong isang divine bird phoenix at isang unggoy sa eksena. 3 clone kasama ang isang orihinal na katawan, 4 na Zhuang Bifang ang sumugod patungo sa Hao Dudo, ang isa ay sumugod kay Yang Yio, at ang isa ay sumugod patungo sa maliit na phoenix. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, ang dragon slaying sword sa kanyang kamay ay kumislap ng malamig na liwanag, at humakbang siya pasulong at naglaslas gamit ang kanyang espada. Nagulat siya na si Zhuang Bifang ay maaaring magkaroon ng 3 clone ng sabay-sabay.
Naisip niya sa kanyang sarili na ang mundo ng paglilinang ay talagang pambihira. Ang isang cultivator sa huling yugto ng Spiritual Division Realm ay maaaring magtanim ng 3 clone. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang cultivator na nagtanim ng 3 clone. Puff! Isang malakas na espada ang tumama, at direktang pinatay ni Yang Yian si Zhuang Bifang gamit ang isang espada. Si Zhuang Bifang ay mahiyain na pagkatapos na laslasin ng espada, at si Yang Yian ay walang pressure sa pakikitungo sa isang cultivator sa huling yugto ng Spiritual Division Realm, kaya naglaslas siya ng isang espada. Si Zhuang Bifang ay naging ambon ng dugo habang sumisigaw. Nawasak ang isa sa kanyang mga clone. Gaya ng inaasahan ni Yang Yio, isang cultivator sa Spiritual Severing Realm na naglilinang sa isang clone ay isang buhay. Kahit napatayin ang orihinal na katawan, ang clone ay maaaring gamitin upang palitan ang orihinal na katawan sa isang sandali, upang hindi ito mamatay. Kasabay nito, ang maliit na phoenix ay nagbuga ng apoy mula sa bibig nito, direktang sinunog ang isa sa mga clone ni Zhuang Bifang hanggang sa mamatay. Si Hao Dudo ay medyo mahina. Mayroong 2 Zhuang Bifang na umaatake kay Hao Dudo. Sa sandaling magkita sila, si Hao Dudo ay binugbog ni Zhuang Bifang. Muntik nang umiwas at mapatay ni Yang Yiu si Zhuang Bifang na sabay na umaatake kay Hao Dudo. Wind and Cloud Sword, caught. Sa isang iglap, 900 sword chi ang pumutol sa 2 Zhuang Bifang. Puff! Ang isa sa mga Zhuang Bifang ay nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa, ngunit ang isa ay nagniningning na may pilak na liwanag sa buong katawan, na lumalaban sa espada chi ni Yang Yiu. Bagamat samuka din siya ng dugo, hindi siya namatay. Sa halip, nang lumipad siya pabalik, sumigaw siya ng blood escape. Sa isang iglap, ang huling Zhuang Bifang ay naging ambon ng dugo, at sa isang kisap mata, lumipad siya palabas ng langit at nawala. Ang maliit na phoenix ay commandant ng mga pakpak nito at sinubukan siyang habulin, ngunit pinigilan siya ni Yang Yiu at sinabing, "Shanhong, huwag mo siyang habulin." Gumamit siya ng paraan ng pagtakas ng dugo, kaya hindi mo siya maabyutan. Nasugatan siya ng lakas ng espada ko, at sa paraan ng pagtakas ng dugo, hindi siya mabubuhay ng matagal kahit na tumakas siya. Malinaw, ang tunay na katawan ni Zhuang Bifang ang nakatakas. Hindi sapat na masama, pinatay niya ang 3 clone at 4 na tagasunod ni Zhuang Bifang, at matinding nasugatan ang tunay na katawan ni Zhuang Bifang. Sa labanang ito, nagkaroon din si Yang Yiu ng malinaw na pag-unawa sa mga magsasaka sa mundo ng paglilinang. Totoo na kumpara sa mundo ng paglilinang sa mundo ng bundok at dagat, ang mga magsasaka sa mundo ng paglilinang ay higit na malakas, ngunit ang kanyang lakas ay hindi rin mahina. Sa pagharap kay Zhuang Bifang, na hindi pa nilinang ang 5 elementong clone, hindi siya nasa ilalim ng labis na pressure. Natatakot siyang makatagpo ng isang cultivator sa 5 elemento na clone o isang 9 na antas na cultivator sa 5 elemento. Siyempre, kung ang isang master ng Fusion Realm ay lilito, iyon ay kung kailan siya tatakas. May 2 dahilan kung bakit niya nagawang patayin ang matandang lalaki na nakarating sa Great Perfection ng Spiritual Realm gamit ang isang espada ngayon. Ang isa ay ang kanyang espiritual na kamalayan at tunay na enerhiya ay 10 beses na mas malakas kaysa sa mga nasa parehong kaharian. Ang isa pa ay hindi siya sineseryoso ng matanda at pabaya, kaya pinatay niya ito. Alam ni Yang Yian na kung talagang lumaban siya sa isang cultivator na umabot na sa Great Perfection of the Spiritual Realm, bagamat kaya niya itong patayin, tiyak na hindi niya ito mapapatay sa isang strike. Bilang karagdagan, ang premise ay na ang cultivator sa spiritual realm laban sa kanya ay isang ordinaryong spiritual realm cultivator na hindi pa nilinang sa 5 elements clone at ang 9 spiritual realms. Ang huli, anuman ang antas ng kanilang paglilinang, ay tiyak na magiging makapangyarihan at hindi maaaring maliitin. Naisip ni Yang Yian na kailangan pa niyang linangin ang kanyang clone at bumangon sa paglilinang sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation sa unang yugto ng spiritual realm ay magiging napakahirap na mabuhay sa cultivation world sa hinaharap. Pagkatapos, hiniling ni Yang Yian kay Hao Dudo na linisin ang larangan ng digmaan. Hindi niya tatalikuran ang benepisyong ito. Ngayon wala na siyang maraming espiritual na bato sa kanya. Pakiramdam ni Yang ay napakahirap. Kailangang dambungin ang matanda at ang 3 magsasaka sa unang yugto ng espiritual na kaharian. Pagkaraan ng ilang sandali, ninakawan ni Hao Dudo ang 4 na storage ring para kay Yang Yiu. Dinampot ni Yang Yiu ang storage ring spirit stone ng matanda at pumasok sa storage ring ng matanda para tingnan. 500 medium grade spirit stone, 10 high grade spirit consciousness, at ilang espiritual na gamot at elixir ang natagpuan sa loob, ngunit wala sa mga ito ang may mataas na kalidad. May nakita ring jade sleep. Pagkatapos suriin ito, nagbago ang mukha ni Yang Yiu at nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ang Jade Sleep ay isang identity Jade Sleep, na nagpakilala sa master ng matandang lalaki, na tinatawag na Tianyuan Sect. Siyempre, hindi ito ang punto.
Ang punto ay ang talaan ng Tianyuan sect dito ay nagsasabing, ang unang sekta sa Xingchen Mountain. Sinabi sa kanya ng matanda na ang Xingchen sect kung saan matatagpuan ang kanyang pangalawang senior brother ay ang unang sekta sa Xingchen Mountain. Gayunpaman, ngayon mula sa Identity Jade Sleep ng matanda, nalaman niyang ang Tianyuan sect ang unang sekta sa Xingchen Mountain. Ito, maaaring nagsinungaling sa kanya ang matanda. Kabanata 1075 si Zhuang Difang ay tumawag ng tulong at paghihiganti. Ayon sa Identity Jade Sleep ng matanda, ang Tianyuan sect ay nasa Xingchen Mountain din, at ang sekta ng pangalawang senior brother na Xingchen sect ay nasa Xingchen Mountain din. Pareho silang mga unang sekta sa Xingchen Mountain. Alin ang una? Hindi naman pwedeng dalawang Xingchen Mountains, di ba? Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yang Yiyo na sumigaw sa kanyang Panginoon sa kanyang puso, hindi tama na lumabas sandali ang matanda. You little brat, huwag mong hayaang magpahinga ng mabuti ang iyong master. Reklamo ni Yun Changxi. Hindi pinansin ni Yang Yiyo ang mga reklamo ng matanda at direktang sinabi, sigurado ka ba na ang unang sekta sa Xingchen Mountain ay ang Xingchen sect na itinatag ng iyong pangalawang senior na kapatid? Kalokohan, totoo ba ito? Bagamat mapurol ang pangalawang senior mong kapatid, alagad mo rin siya. Hindi mahirap para sa kanya na magtatag ng isang sekta sa kanyang paglilinang. Ito ang unang sekta sa Xingchen Mountain bago ninakawan ng iyong amo. Walang duda tungkol dito. Sabi ni Yun Changxi. Nang marinig ni Yang Yiyo na sinabi ito ng matanda bago siya magkaroon ng sakuna, agad siyang ngumiti ng mapait at sinabing, ikaw na matanda, ang iyong sakuna ay nangyayari ng higit sa 10,000 taon. Ano ang hindi maaaring mangyari sa ganoong katagal? Bagamat normal na ang pamana ng isang sekta ay umaabot ng 10,000 taon o mas matagal pa, mayroon ding mga kaso kung saan ang isang maluwalhating mana ay bumababa. Sa tingin mo, ang sekta ba ng second senior brother? Bagamat hindi na nagsalita pa si Yang Yiyo, alam ni Yun Changxi ang ibig niyang sabihin. Sa katunayan, hindi pinansin ng guro at disipulo ang isyu ng oras sa simula. Sa napakatagal na panahon, sino ang makakasiguro na nandyan pa rin ang sekta ng second senior brother? Kahit na nabura ito ng isang tao, hindi ito imposible. Natahimik sandali si Yun Changxi. Natahimik din si Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, umalis ka agad sa Xingchen Mountain. Kahit na nawasak ang sekta ng pangalawang senior mong kapatid, bilang master, dapat alam ko ang dahilan. Naririnig ni Yang Yiyan na ang matandang lalaki, na palaging malaya at madali, ay biglang naging seryoso sa sandaling ito, na nagpapakita na ang matanda ay labis na nagmamalasakit sa kanyang pangalawang nakatatandang kapatid. O maaaring sabihin na ang matanda ay nagmamalasakit sa ilang mga disipulo, kabilang si Yang Yiyan, ngunit siya ay may kakaibang ugali at hindi pumupuri sa mga tao, ngunit itinatago lamang ang kanyang emosyon sa kanyang puso. Pagkatapos, sa pagiging master at apprentice sa matandang lalaki sa mahabang panahon, natural na naiintindihan ni Yang Yiyan na ang matanda ay talagang isang taong malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Pagkatapos ay pinangunahan ni Yang Yiyan si Hao Dudo at ang dalawa pa sa Xingchen Mountain. Sa paligid ng matandang lalaki, hindi natatakot si Yang Yiyan na mawala sa mundo ng paglilinang, at madaling mahanap ang Xingchen Mountain. Makalipas ang isang oras, nakita ni Yang Yiyan ang isang malaking bundok na tila bituin sa kanyang isipan, kasing taas ng mga ulap. Sa malapit na pagsisiyasat, may 4 na taluktok na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang bundok na ito ay eksaktong kapareho ng paglalarawan ng master, at ito ang destinasyon ng paglalakbay na ito Xingchen Mountain. Ito ay mas angkop na sabihin na ito ay isang bundok kaysa sa isang bulubundukin, dahil ito ay umaabot ng 12-dosenang milya. Malinaw na nakikita ni Yang Yiyan kapag lumilipad siya sa kalangitan, at napakalaki ng mga taluktok na nakatayo ng patayo. Lumipad siya pababa at lumapag sa paanan ng Xingchen Mountain. Ayon sa master, ang Xingchen Gate ng pangalawang nakatatandang kapatid ay nasa gitna ng mga bituin, sa pagitan ng 4 na taluktok, at binabantayan ng isang pagbuo ng proteksyon sa bundok. Imposibleng lumipad pataas, at kinakailangang maglakad pataas ng hakbang-hakbang. Ang porma sayon ng Xingchen Gate ay ang porma sayon pa rin ng Xingchen na personal na inilatag ng matanda noong itinatag ng pangalawang nakatatandang kapatid ang sekta, at ito ay umalangaw-ngaw sa mga bituin ng Jotian. Naisip ni Yang Yiyan na makatuwirang sabihin na sa pagbuo ng proteksyon sa bundok na inilatag ng matanda, ang Xingchen Gate na nilikha ng pangalawang nakatatandang kapatid, na hindi pa nakikilala sa kanya, ay hindi dapat sirain. Ngunit hindi ko lang maisip kung bakit ang pagkakadulas ng Jade sa matandang katabi ni Zhuang Difang ay nagpapahiwatig na ang unang sekta ng Xingchen Mountain ay Tianyuan sect. Maraming pagdududa si Yang Yiyan sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa pumunta siya sa Xingchen Mountain upang suriin ito. Hindi niya akalain na maaalala siya ng pangalawang henerasyong ninuno sa unang araw ng pagdating sa mundo ng paglilinang.
Noong una ay inakala niya na sinundan siya ng pangalawang henerasyong ninuno na si Zhuang Bifang upang magnakaw. Ngayong alam na niya ang pagkakakilanlan ng matanda, alam ng Jade Sleep na ang sekta ng pangalawang henerasyong ninuno na si Zhuang Bifang ay nasa Xingchen Mountain din. Marahil ang sekta ng pangalawang nakatatandang kapatid ay naglaho sa mahabang ilog ng kasaysayan at napalitan ng sekta ng pangalawang henerasyong ninuno na si Zhuang Bifang na Tianyuan sect. Inakyat ni Yang Yian ang Xingchen Mountain na may pagdududa sa kanyang puso, at naglakad patungo sa Xingchen Gate sa ilalim ng patnubay ng matanda. Kasabay nito, si Zhuang Bifang ay tumakas sa isang bundok sa hilagang kanluran ng Xingchen Mountain sa takot. Siya ay gumawa ng isang spell sa kanyang kamay, at isang malaking kagubatan ang lumayo ng isa-isa, at lumitaw ang isang gate ng bundok. Binanggit ng gate ng bundok ang Tianyuan sect. Nang makita ng dalawang disipulong nagbabantay sa bundok na si Zhuang Bifang iyon, bakas ng pagkasuklam ang bumungad sa kanilang mga mata, ngunit nagmamadali pa rin silang tulungan siya, dahil sa kanilang mga mata, si Zhuang Bifang ay napuno ng dugo at halatang malubhang na sugatan. Sa mata ng dalawang alagad na nagbabantay sa bundok, karapat-dapat ito kay Zhuang Bifang. Isa lang siyang second-generation bastard. Karaniwan siyang mukhang mayabang at mayabang sa Tianyuan sect. Ngunit wala siyang magawa. Sino ang nagbigay sa kanya ng lolo na isang elder ng Tianyuan sect? Maaari lamang niya itong purihin ngunit hindi masaktan. Ngayon ay parang binugbog siya. Ang dalawang disipulong nagbabantay sa bundok ay nakaramdam ng saya, ngunit nagpanggap pa rin sila na nag-aalala at tumulong upang tulungan si Zhuang Bifang at sinabing, Mr. Zhuang, ano ang nangyayari sa iyo? Umalis ka dito. Tinalikuran ni Zhuang Bifang ang dalawang disipulo at mabilis na naglakad patungo sa Tianyuan sect. Mayroon siyang 3 clone na pinatay ni Yang Yiyo, at ang kanyang orihinal na katawan ay malubhang nasugatan din. Kung hindi dahil sa anteng-anteng na ibinigay ng kanyang lolo ay halos mawala na siya ng buhay sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makatakas kasama ang kanyang pagtakas ng dugo sa huli, ngunit alam ni Zhuang Bifang na ang antas ng kanyang paglilinang ay tiyak na bababa sa oras na ito, at kinasusuklaman niya ang puraya mula sa maliit na mundo sa kanyang puso. Nagmamadali siyang pumunta sa sekta para humingi ng tulong at maghayganti. Gayunpaman, ang puraya ay lumitaw sa Tianyuan sect na 12-dosenang milya ang layo, at isang tasa lang ng tsaa ang kailangan para mahabol ng mundo ng paglilinang. Matapos makapasok sa Tianyuan sect, pupunta sana si Zhuang Bifang sa Elders Hall para hanapin ang kanyang lolo, ngunit nagbago ang isip niya at nagpasyang huwag na. Alam niya ang ugali ng kanyang lolo, na medyo masama. Bagamat mahal niya ito, mas natatakot siya sa kanyang lolo. Bukod dito, hindi niya kailangan ng isang malakas na lalaki tulad ng kanyang lolo para harapin si Yang Yian. Maaari siyang pumunta sa isa sa mga alagad ng kanyang lolo para humingi ng tulong. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at naisip ang pumunta sa isang hiwalay na patio sa Tianyuan sect. Ang Lingbo Courtyard ay ang dojo kung saan matatagpuan ang mga elite na disipulo ng panloob na sekta ng Tianyuan sect. Pagkapasok, may mga independenteng ateks. Lumapit si Zhuang Bifang sa isa sa mga atek at huminto at nagsabi, gusto kang makita ni Little Master Uncle Bifang. Ang Little Master Uncle na binanggit niya ay Hua Kei. Siya ang pinakabatang disipulo ng kanyang lolo, ngunit siya ay isang magsasaka sa kaharian ng espiritu na nagpasakdal sa 5 elemento. Ang naglilinang sa kaharian ng espiritu na nagpasakdal sa 5 elemento ay nilinang ang 5 pangunahing clone ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa. Ito ay hindi maaabot ng iba't ibang mga magsasaka sa kaharian ng espiritu, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Ang spiritual separation realm ay nahahati sa 3 antas, ordinaryo, 5 elemento, at 9 na dignidad. Si Zhuang Bifang, halimbawa, ay kabilang sa ordinaryong spiritual separation realm, na may karaniwang talento. Ang sinumang makakapag-cultivate ng 5 elements avatar ay sobrang talino at sasanayin ng sekta. Kung tungkol sa 9 dignities, bihira sila. Si Zhuang Bifang ay karaniwang may magandang relasyon kay Hua Kei at nakakausap siya. Matapos mag-isip, naisip niyang si Hua Kei lang ang tutulong sa kanya. Ang iba pang mga disipulo ng kanyang lolo ay hindi bababa sa malalakas na tao sa fusion realm, at hindi sila maaaring imbitahan. Si Bifang, pasok ka. Isang malalim na boses ang tumunog sa atek, at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Pinisil ni Zhuang Bifang ang mga luha at umiyak nang makapasok siya sa pinto, munting guro, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Nabuli ako ng hamak na tao at halos hindi ko makita si Master, wuhuhu. Walang dagdag na kasangkapan sa atek, isang set lang ng mga mesa at upuan. Nakaupo sa meditation mat ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Si Hua Kei ang humingi ng tulong kay Zhuang Bifang. Tumayo ka at magsalita. Hindi ka na bata. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Walang magawa si Hua Kei kay Zhuang Bifang. Kung hindi siya apo ng kanyang amo, hindi siya papansinin ni Hua Kei.
Tumayo si Zhuang Difang at nagsimulang magkwento na umiiyak. Nang matapos magsalita si Zhuang Difang, nagtanong si Hua Kei na may ningning sa kanyang mga mata, sigurado ka ba na ang Piraye ay may dalang lumilipad na treasure hunting marten? At isang maliit na phoenix. Uncle Master, paano ako magsisinungaling sa iyo? Kung hindi dahil sa makapangyarihang munting phoenix, nasugatan ako ng husto ng Piraye na iyon. Nang makita ni Zhuang Difang si Hua Kei na nagtatanong tungkol sa maliit na phoenix at sa treasure hunting marten, agad niyang pinalaki ang kanyang kwento. Alam niyang tiyak na maaakit si Hua Kei ng treasure hunting marten at ng munting phoenix, at ngayon ay tila totoo na. Okay, ikaw lang ang apo ni Master. Bilang alagad ng guro, ako, si Hua Kei, ay tinatrato ka rin bilang sarili kong anak o pamangkin. Nakita ko ang paglaki mo mula noong bata ka. Paano ka hahayaan ng Junior Master na mabuli ka? Fair na, ipaghihiganti ka ni Junior Master. Si Hua Kei ay matuwid. Sa katunayan, naantig siya nang marinig niya ang tungkol sa treasure hunting marten at ang munting phoenix. Hindi alam ni Yang Yiyo na pagkatapos tumakas ni Zhuang Difang, nagdala siya ng mga reinforcement at lumapit sa kanya. Sa oras na ito, huminto si Yang Yiyo sa tinidor sa gitna ng Xingchen Mountain. Nakaharap sa dalawang intersection, isang silangan at isang kanluran, tinanong niya ang kanyang Panginoon sa kanyang puso, saang paraan dapat pumunta ang matanda. Parang may mali. May dalawang kalsada talaga. Walang kalsada noon. Mayroon lamang isang kalsada na direktang patungo sa gate ng bundok ng Xingchen Gate. Sa sandaling bumaba ang boses, napabulala si Yun Changxi, bakit may mga salita ng Tianyuan sect sa bundok sa harapan. Tumangala si Yang Yiyo at nakitang may tatlong malalaking karakter sa bangin na may mga salitang Tianyuan sect. Kabanata 1076 ang Sealed Star Gate. Kakaiba talaga. Dapat ay nakasulat na ito bilang Xingchen Gate noon pa. Ngayon ay tila ang Tianyuan sect ang pumalit sa pugad ng iba. Pumunta ka agad sa silangan. Doon matatagpuan ang gate ng bundok ng Xingchen Gate. Naging malamig ang tono ni Yun Changxi. Ang teritoryo ng apprentice ay sinakop ng iba. Nangangahulugan ito na ang Xingchen sect ay malamang na nawasak ng iba. Kung hindi, walang sekta ang magpaparaya sa pangalan ng isa pang sekta na nakasabit sa pintuan nito. Ito ay isang sampal sa mukha. Walang sekta ang magpaparaya dito. Naisip din ni Yang Yiyo. Walang sekta ang maaaring magparaya sa pangalan ng isa pang sekta na sumasakop sa pintuan nito. Bukod dito, walang bakas ng Xingchen Gate sa bundok. Tatlo lang ang karakter ng Tianyuan sect. Ang susi ay ang Tianyuan sect, o ang kaaway. Ang pangalawang henerasyong ninuno ni Zhuang Difang at ang matandang pinatay niya ay mula sa Tianyuan sect. Kakapatay lang niya ng isang grupo ng mga tao mula sa Tianyuan sect at ngayon ay tumakbo sa lumang pugad ng Tianyuan sect. Tumibok ang puso ni Yang Yiyo. Bulong sa sarili, pakiramdam ng matanda ay niloko niya ito sa pagkakataong ito. Nakarating na kami sa teritoryo ng Xingchenman, at ang matandang lalaki ang nangunguna sa daan, kaya dapat tama siya. Ngayon ay tila ang Xingchenman ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay maaaring naging kasaysayan, o ito ay nawasak ng Tianyuan sect at sinakop ang teritoryo ng Xingchenman. Kung gayon, magiging malaki ang away na ito. Nararamdaman ni Yang Yiyo na napakabago ng kalooban ng matanda. Pagkatapos ay sinunod niya ang utos ng matanda at pumunta sa silangan sa sanggang bahagi ng daan, at ang kabilang panig ay pumunta sa kanluran. Ayon sa utos ng matanda, ang Xingchenman ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay 300 metro sa silangan, kung saan naroon ang tarangkahan ng bundok. Pagkaalis ni Yang Yiyo, dalawang figure ang lumipad sa daan patungo sa kanluran. Sila ay sina Zhuang Difang at Hua Kei. Sandali lang, Junior Uncle. Huminto si Zhuang Difang at nagsabi. Sa sandaling ito, ang lokasyon ay eksaktong kung saan nakasulat sa bundok ang tatlong salitang Tianyuan sect. Ang kanilang Tianyuan sect ay nasa kanluran ng Xingchenman. Anong mali? Tanong ni Hua Kei. Matapos niyang malaman na ang treasure hunting marten at isang banal na ibon ay nasa katawan ng isang Piraye sa maagang yugto ng paghihiwalay ng espiritu, siya ay labis na nasasabik. Naisip niya na malapit na niyang mahuli ang treasure hunting marten at ang maliit na phoenix. Sa oras na iyon, siya, si Hua Kei, ay maaaring maging isang pangunahing disipulo sa Tianyuan sect. Gamit ang treasure hunting marten, posibleng maabot ang fusion realm o kahit na mas mataas na realm. Tito Junior, inawi ko yung Piraye na yan. Naalala ko ang hininga niya. Ang hininga ng Piraye, kabilang ang maliit na phoenix, ang treasure hunting marten at ang hininga ng unggoy, ay talagang lumitaw dito. Ipinikit ni Zhuang Difang ang kanyang mga mata at naramdaman ito habang nagsasalita. Pagkatapos ay biglang idinilat ang kanyang mga mata at sinabing, nagpunta sila sa silangan at umalis hindi nagtagal. Medyo nasasabik si Zhuang Difang habang nagsasalita. Bagamat hindi niya alam kung para saan ang Piraye pumunta dito, talagang nakapasok siya sa teritoryo ng kanilang Tianyuan sect. Nagdulot ito ng alon sa puso ni Zhuang Difang.
Halika sa Xingchen Mountain, tingnan natin kung paano ka mamatay. Kumunot ang noo ni Huakei at sinabing, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Siyempre tama ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang amoy ng mga untouchable, sigurado akong tama ako. Matigas na sabi ni Zhuang Difang. Pagkatapos ay nakita ni Zhuang Difang si Huakei na nakasimangot at hindi naiwasang magtanong, ano ang problema ni Junior Master? Kumunot ang noo ni Huakei at nag-isip, tumingin sa silangan ng Sanggang Daan at nagsabi, anong lugar ang pinuntahan mo sa silangan? Biglang natauhan ni Zhuang Difang, Junior Master, ibig mong sabihin Xingchenmen. Oo, ang Xingchen Mountain na ito ay dating teritoryo ng Xingchenmen. Matapos dumating ang ating Tianyuan sect, ang Xingchen Mountain ay may dalawang sekta. Sinakop ng ating Tianyuan sect ang kanluran at ang silangan ay Xingchenmen. Gayunpaman, ang Xingchenmen ay sarado sa loob ng libu-libong taon. Hindi tiyak kung may mga tao pa rin dito. Ang mga untouchable na binanggit mo ay maaaring ang mga tagapagmana ng Xingchenmen sa maliit na mundo. Bilang karagdagan, ang sekta ay may panuntunan na hindi ito maaaring sumalungat sa Xingchenmen. Mukhang medyo mahirap gawin ang bagay na ito. Sabi ni Huakei at saka nag-isip. Matapos marinig ang sinabi ni Huakei, naalala rin ni Zhuang Difang ang kasaysayan ng Tianyuan sect na nanirahan sa Xingchen Mountain 5,000 taon na ang nakalilipas. 5,000 taon na ang nakalilipas, inilipat ng tagapagtatag ng Tianyuan sect ang sekta sa Xingchen Mountain sa hindi malamang dahilan. Bilang A. Resulta, nagkaroon ng labanan para sa teritoryo sa Xingchen sect. Nanalo sa labanan ng Tianyuan sect, at inihayag ng Xingchen sect ang pagsasara ng bundok pagkatapos matalo. Ang Tianyuan sect ay orihinal na inakala na ang Xingchen sect ay maaaring mapuksa, ngunit ang proteksyon na pormasayo ng Xingchen sect ay masyadong malakas, at kahit ang tagapagtatag ng Tianyuan sect ay hindi ito masira, kaya ang usapin ay hindi nalutas. Ang Tianyuan sect ay nanirahan sa kanluran ng Xingchen Mountain, nakatumbas ng ganap na pagsakop sa Xingchen Mountain. Ganap na isinara ng Xingchen sect ang bundok at nakompres sa loob ng gate ng bundok. Ang buong mapagkukunan ng Xingchen Mountain ay nahulog sa mga kamay ng Tianyuan sect. Ang Xingchen sect ay naging duwag. Anyway, ang Tianyuan sect at ang Xingchen sect ay naging mortal na magkaaway. Walang duda tungkol dito. Sa loob ng libu-libong taon, ang Tianyuan sect ay laging naghahanap ng mga pagkakataon na makapasok sa Xingchen sect, ngunit pagkatapos na selyuhan ng Xingchen sect ang gate ng bundok, tumanggi na lang silang pumunta. Gayunpaman, matapos lumipad ang nagtatag ng Tianyuan sect 3,000 taon na ang nakalilipas, iniwan niya ang isa pang ancestral precept, na hindi na umatake sa Xingchen sect, dahil ang gate ng bundok ng Xingchen sect ay napakahirap sirain. Ngunit sa katunayan, nalaman ni Zhuang Difang mula sa kanyang lolo na ang tunay na kwento ng ancestral precept ng founder ay ang nagtatag ng Xingchen sect ay may makapangyarihang kapwa-disipulo sa ibang mga star region. Kung ma-provoke ang Xingchen sect, makakahanap sila ng malalakas na tao mula sa ibang mga star region, na magiging sakuna para sa Tianyuan sect. Ang tanging magagawa nila ay harangan ang Xingchen sect at pigilan ang mga tao mula sa Xingchen sect na lumabas at makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Tumingin si Zhuang Difang kay Huakei at naisip na ayaw niyang magalit ito, kaya nababalisan niyang sinabi, Tito Junior, ang kabilang partido ay isang hamak na tao mula sa maliit na mundo. At saka, hindi niya siguro alam ang relasyon ng Xingchen sect at ng Tianyuan sect natin. Gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya at makuha ang treasure hunter daw at Little Phoenix nang walang nakakapansin. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, tama. Ang mga tao mula sa isang maliit na mundo ay walang malaking background, tama ba? Natural na alam ni Huakei kung ano ang iniisip ni Zhuang Difang, ngunit labis siyang natukso ni Treasure Hunter Dao at Little Phoenix. Kaya tumanggaw siya at sinabi, fair na, anuman ang mangyari, hindi makakaalis ang batang iyon kapag nakapasok na siya sa Xingchen Mountain. Pagkatapos ay naghabulan silang dalawa patungo sa gate ng bundok ng Xingchen sect sa silangan. Matapos maglakad ng mahigit 100 metro si Yang Yio, natapos ang kalsada. Ang nakatayo sa kanyang paningin ay isang bangin na dumiretso sa kalangitan. Matanda, walang paraan. Kailangan ba nating umakyat sa tuktok ng bangin? Akala niya ay nasa bangin ang tarangkahan ng Xingchenmen. Bilang resulta, sinabi ng matanda, ang tarangkahan ng Xingchenmen ay nasa bundok, ngunit pakiramdam ko ang buong labas ng bundok ay tinataka ng isang taong may malaking kapangyarihan ng mahika. Tila pagkatapos na selyuhan ng Xingchenmen ang bundok, may nagpilit ng malaking selyo sa labas. Damn it! Malamig na nagmura si Yun Changxi. Kung tutusin, walang magagalit kung ang kanyang mga alagad ay binubuli ng ganito. Nakaramdam ng lamig si Yang Yio sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niyang magalit ang matanda. Noong nakaraan, kahit na nakatagpo siya ng mga sitwasyon sa buhay at kamatayan, kalmado ang matanda. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman niya ang galit ng matanda.
Naisip niya na nakakaawa rin ang kanyang pangalawang kapatid. Napilitan siya sa puntong ito. Ang kanyang teritoryo ay sinakop ng iba. Nagtago siya at isinara ang gate ng bundok. Maging ang tarangkahan ng bundok ay tinataka ng mga tao sa labas. Parang isang bandido ang dumating para pagnakawan ng bahay. Hindi nakatiis ang may-ari at isinara ang pinto at nagtago sa loob. Hindi mabuksan ng bandido ang pinto, kaya nagtayo siya ng pader sa pintuan. Ngayon ang mga tao sa loob ay hindi makalabas. Sa ganitong sitwasyon, maging si Yang Yiyu ay nakaramdam ng galit, pati na ang matanda. Pagkatapos, lahat, ang mga Xingqianmen ay mga disipulo ng matanda. Ang mga disipulo na tinawag na Supreme Sanxian ay talagang binubuli ng ganito. Nakakainis talaga. Naisip ito ni Yang Yiyu at nagtanong, Guro, masira ba ang malaking selyo sa labas? Ano ang hindi nababasag sa isang maliit na selyo? Ingatan mo, at hayaan mong basagin ko ang selyo gamit ang iyong kamay, at pagkatapos ay makapasok na tayo sa Xingqianmen. Sabi ni Yun Changxi sa malalim na boses. Alam ni Yang Yiyan na masama ang pakiramdam ng matanda sa sandaling ito, at hindi siya naglakas loob na makipagbiruan sa kanya. Nang marinig niya na gusto niyang humiram ng paraan, mabilis niyang itinago ang kanyang isip at hinayaan ang matanda na siya mismo ang gumawa nito. Anyway, hindi niya masira ang anumang malaking selyo. Dumaloy ang init sa kanyang kaliwang braso, at sa sumunod na sandali ay nabigla si Yang Yiyan, at naramdaman niyang naging manunood siya, at alam niyang kontrolado na ng matanda ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyan ang matanda na lumakad ng ilang hakbang pasulong, winuwagayway ang kanyang mga kamay at nag-iipon ng malaking enerhiya para masira ang selyo, ngunit sa sandaling ito, ang matanda ay biglang huminto at lumingon upang tumingin. May nakita akong dalawang tao na nagmumula sa likuran ilang dosenang metro ang layo. Ang isa sa kanila ay ang pangalawang henerasyong ninuno na si Zhuang Difang na nakatakas noon, at ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na hininga. Nang makita ni Yang Yiyan si Zhuang Difang, gumaan ang loob niya. Kinumpirma niya ang kanyang hula na ang Tianyuan sect ay nasa Xingqian Mountain nga, at dapat ay nasa kabilang direksyon ito ng Xingqian Gate. Kung hindi, si Zhuang Difang ay hindi darating ng ganoon kabilis. Saan ka tatakbo, pare? Nakita ni Zhuang Difang si Yang Yiyo na marahas na nagmumura, at pagkatapos ay sinabi kay Hua Kei, ang batang ito, Junior Master, ay ang pariah. Kabanata 1077, ano ang sinira ng Panginoon? Nakita ni Yang Yiyan si Zhuang Difang na nagmumura, at ninisyon niya ang kanyang puso. Sa sandaling ito, hiniram ng matanda ang kanyang katawan, at nagalit ang matanda. Si Zhuang Difang ay naghahanap ng kamatayan. Taga Tianyuan sect ka ba? Narinig ang paos na boses ni Yun Changxi. Dahil alam ng pariah, tanggapin mo na lang ang iyong kamatayan. Natural na hindi alam ni Zhuang Difang na ang master ni Yang Yiyan na si Yun Changxi ang nagsasalita sa sandaling ito, hindi si Yang Yiyan mismo. Siya ay mayabang pa rin, iniisip na maaari niyang pabagsakin si Yang Yiyan sa maikling panahon sa pamamagitan ng pagpapapasok ng isang nakababatang tiyuhin na si Hua Kei. Hindi niya alam iyon. Sa mga mata ni Yun Changxi, silang dalawa ay naging apat na tao. Napakagaling. Ngumisi si Yun Changxi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Hua Kei na may mali. Sa kanyang mga mata, ang paglilinang ng pariah ay hindi malinaw, at ito ay hindi malinaw. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam ng kailaliman. Bumulong siya sa kanyang puso na malinaw na sinabi ni Zhuang Difang na ang kabilang partido ay nasa maagang yugto ng Distraction Realm, ngunit ngayon ay hindi na niya ito nakikita. Nang maisip lang ito ni Hua Kei, bigla niyang nakita ang pariah na nakatayo mahigit 10 metro ang layo na gumagalaw. Hindi alam ng iba, ngunit malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan na ang matanda ay nagpipigil ng matinding galit, na sa wakas ay sumiklab. Si Zhuang Difang at ang nasa katanghaliang gulang na lalaking kasama niya ang naging vent ng matanda. Boom! Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Yiyan ang kanyang dagat ng kamalayan na biglang yumanig, at ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng hindi matatag, ngunit isang mas nakakatakot na sandali ang lumitaw. Ang Chen Kun Pot sa kanyang kaliwang braso ay biglang nagbigay ng nakakapasong pakiramdam, 12-12 beses na mas malakas kaysa dati, at biglang napuno ng kapangyarihan na kinatatakutan ni Yang Yiyan ang kanyang buong katawan. Sa oras na ito, si Yang Yiyan ay may premonition na siya ay sasabog. Ang pakiramdam ng masabugan ng kapangyarihang pumapasok sa kanyang katawan mula sa palayok ng Chen Kun ay isang palpitasyon na hindi pa niya naranasan noon. Ang kapangyarihang ito ay isang hindi pa nagagawa at hindi mailarawang makapangyarihang kapangyarihan na hindi pa nararanasan ni Yang Yiyan, at naramdaman itong libo-libong beses na mas malakas kaysa sa primitive na kapangyarihan na pinasigla sa kanyang mga buto ng kamay. Ang mas nakakatakot ay pagkatapos ng makapangyarihang kapangyarihan, isang malaking kaluluwang kapangyarihan ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa dagat ng kamalayan. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yiyan na ang kanyang kaluluwa ay nakasiksik sa sulok ng dagat ng kamalayan.
Si Yang Yian ay napakapamilyar sa aura ng makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa. Ang aura ng kaluluwa ng tunay na Panginoon na si Yun Changxi ay napakalakas kaya napanginig ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang kilabot ng matanda matapos itong magalit. Naisip niya sa sarili na baka ito ang tunay na kapangyarihan ng kaluluwa ng matanda, ang pinakamataas na kapangyarihan ng 12 Tribulations Luz Immortal Supreme. Hindi niya akalain na ang matanda ay maaaring sumabog na may napakalakas at desperadong kapangyarihan at aura ng kaluluwa. Ito lamang ang kapangyarihan ng natitirang kaluluwa ng matanda. Hindi maisip ni Yang Yian kung gaano siya kalakas kung ang matanda ay may pisikal na katawan sa kanyang kapanahunan. Hindi maisip ni Yang Yian ang ganoong eksena. Pakiramdam ng kaluluwa ni Yang Yian ay nanganganib siyang mapunit anumang oras. Siya ay natakot at sumigaw, "Ikaw na matanda, gusto mo ba akong patayin?" Pagkatapos ng isang sigaw, isang mainit na hininga ang nagmula sa kanyang kaluluwa sa susunod na sandali, at siya ay nadama na mas mabuti, alam na ang matanda ay may konsensya. Pero sobrang nanlumo pa rin siya at parang hindi siya makahinga. Sa oras na ito, ang tinig ng matanda ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, "Pagpasensyahan mo muna. Sisirain ng iyong amo ang kalokohang Tianyuan sect. Paano ko, ang mga disipulo ni Yun Changxi, hahayaan akong mang-api sa akin ng isang grupo ng mga bastard?" Natahimik sandali si Yang Yiyo. Pakiramdam niya ay baliw na ang matanda sa sandaling ito, ngunit ang kanyang mga salita ay labis na nangingibabaw na hindi niya naituloy. Gayunpaman, kahit papaano, nagustuhan niya ang pinakamataas na dominanteng salita ng matanda, o ang pagmamahal na protektahan ang kanyang guya. Ito ang kanyang amo, ang Panginoon ni Yang Yiyo, ang Supreme Immortal of the 12 Tribulations in the Cultivation World. Siya, gustong sirain ang pamilya sa sandaling ibuka niya ang kanyang bibig. Kung ito ay nakaraan, siya ay kinukutya at tatawa sa mga salita ng matanda na sirain ang pamilya, ngunit sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay hindi makatawa, dahil ang kapangyarihang naramdaman niya ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Baka talagang sirain ng matanda ang Tianyuan sect. Nagkaroon. Hindi pwede. Ang ganitong uri ng kapangyarihan at hininga ng kaluluwa ay nagparamdam kay Yang Yiyo sa kalawakan ng dagat, at para siyang dahon sa dagat kapag nakaharap sa ganitong uri ng kapangyarihan. Ganito lang naman siguro ang kapangyarihan ng immortal, diba? Siyempre, ito ay sariling pakiramdam lamang ni Yang Yian. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Yang Yian na biglang lumitaw ang matanda sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, at siya ay isang manunood lamang sa oras na ito. Nakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na sumunod kay Zhuang Bifang ang matanda na biglang sumulpot, ang kanyang mga pupil ay lumiit ng husto, at itinaas niya ang kanyang kamay para suntukin siya. Ngunit malamig na sabi ng matanda, at hinawakan ang kanyang pulso gamit ang kanyang backhand. "Kotse! Napasigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit sa mga mata ni Yang Yian, pinunit ng matanda ang isang braso niya at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos, sa mga hiyaw ng nasa katanghaliang gulang, muling ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at hinawakan ng isang kamay ang ulo ng medyo may edad na. Agad na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit naramdaman ni Yang Yian ang daloy ng totoong enerhiya na nagmumula sa kanyang braso. Huminga siya ng malalim sa kanyang puso, at pagkatapos ay napagtanto niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang pino at hinanap ng kaluluwa ng matanda sa hindi kilalang paraan. Sa isang kisap mata, nalanta ang nasa katanghaliang gulang. Sa hindi kalayuan, nanlaki ang mga mata ni Zhuang Bifang sa sobrang takot. Excited niyang hiniling sa kanyang junior master na si Hua Kei na patayin ang Pariah, ngunit hindi niya inaasahan na gagawing tuyong bangkay ng Pariah ang kanyang junior master na si Hua Kei. Nilunok ni Zhuang Bifang ang kanyang laway at tumakbo palayo. Malinaw niyang naramdaman na ang aura na nagmumula sa Pariah ay mas malakas kaysa sa kanyang lolo. Kailangan mong malaman na ang lolo ni Zhuang Bifang ay isang pangalawang antas na immortal sa lupa. Mas malakas ang aura nitong Pariah kaysa sa lolo niya. Masasabi lang na mas malakas ang Pariah na ito kaysa sa kanyang lolo. Bukod dito, ang kanyang nakababatang tiyuhin na si Hua Kei, na naging perpekto sa 5 Elements Avatar sa Spiritual Division Realm, ay agad niyang pinatay. Dahil sa malakas na paglilinang, nasira ang puso at atay ni Zhuang Bifang. Alam niyang natama na talaga siya ng pader sa pagkakataong ito. Pagkatapos mag-react ay tumakbo na siya palayo. Ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay ang pagtakas. Nakita ni Yang Yiyo si Zhuang Bifang na tumatakbo palayo, ngunit hindi siya kumibo, dahil alam niyang alam ng matanda ang nangyayari. Ang inaalala niya sa sandaling ito ay hinanap ng matanda ang kaluluwa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at nalaman na ang nasa katanghaliang lalaki ay tinawag na Hua Kei, at siya ang batang disipulo ng elder na pinangalan ng Zhuang ng Tianyuan sect, at si Zhuang Bifang ay apo ng elder ng Tianyuan sect. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay mula sa memorya ng paghahanap ng kaluluwa ni Hua Kei,
nalaman niya na ang Xingchen Gate ng pangalawang kapatid ay talagang inookupahan ng Tianyuan sect, at nakipaglaban sa Xingchen Gate 5,000 taon na ang nakalilipas. Sa huli, natalo ang Xingchen Gate at isinara ang gate ng bundok. Ang tagapagtatag ng Tianyuan sect ay direktang nagtakda ng isang malakas na pagbabawal sa gate ng bundok ng Xingchen Gate, na ganap na nagsilyado sa Xingchen Gate sa loob. Ang nagtatag ng Tianyuan sect na nagbuklod sa Xingchen Gate ay umakyat sa itaas na mundo 3,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang Tianyuan sect ay talagang naging unang sekta sa loob ng 1,000 milya ng Xingchen Mountain, na pinapalitan ang posisyon ng Xingchen Gate, na isang tipikal na kaso ng isang maya na sumasakop sa pugad ng isang kalapati. Ang buong Tianyuan sect ay mayroon na ngayong libu-libong mga disipulo, at may mga Earth Immortal sa sect, at ang Supreme Elder ay isang third-level Earth Immortal. Anyway, napakalakas nito. Nakikita ni Yang Yiyo ang mga alaalang ito na naghahanap ng kaluluwa, at natural din itong nakikita ni Master Yun Changxi. Hindi pinansin ng matanda ang tumatakas na si Zhuang Bifang at digested ang mga alaala ni Hua Kei. Pagkaraan ng ilang minuto, malamig na sinabi ng matanda, "Damn it." Pagkatapos ay kumislap siya at lumitaw sa tarangkahan ng Tianyuan sect sa kanluran ng Xingchen Gate, at biglang tumama sa isang kagubatan gamit ang kanyang palad. Boom! May malakas na ingay na parang landslide. Sa paningin ni Yang Yiyo, direktang winasak ng matandang lalaki ang kagubatan na sumasaklaw sa isang lugar na 2, 3, o 400 metro gamit ang isang palad, at pagkatapos ay lumitaw ang isang tarangkahan ng bundok, ang nabanggit na Tianyuan sect. Sumipsip si Yang Yiyan sa malamig na hangin. Alam niya mula sa memorya ni Hua Kei na naghahanap ng kaluluwa na ang kagubatan na ito ay hindi isang simpleng kagubatan ng mga puno, ngunit isang malaking hanay upang protektahan ang tarangkahan ng Tianyuan sect. Ito ay isang malaking hanay na pinagsama-samang inayos ng nagtatag ng Tianyuan sect at ng mga elder sa lahat ng henerasyon, ngunit ngayon ito ay direktang binasag ng matandang lalaki sa galit. Sa mga mata ni Yang Yiyan, matigas talaga ang matanda. Sa memorya ng paghahanap ng kaluluwa ni Hua Kei, kahit na ang paglilinang ng tagapagtatag ng Tianyuan sect at ng mga nakatatanda sa lahat ng henerasyon ay medyo malabo, naisip ni Yang Yiyan na dapat silang maging mga figure ng walang kamatayang antas sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang hanay ng proteksyon sa bundok na itinakda ng mga immortal na ito sa lupa ay mahina sa mga kamay ng kanyang sariling matanda, na nagpakita na ang matanda ay napakahusay na hindi niya maisip ito. Matapos wasakin ang hanay ng proteksyon sa bundok ng Tianyuan sect gamit ang isang palad, nakita ni Yang Yiyan na muling itinaas ng matanda ang kanyang kamay at tinamaan ang napakagandang gusali ng mountain gate na itinayo ng Tianyuan sect ng direkta sa himpapawid. Ang malaking palad ay ibinubuga, na sumasakop sa langit at araw. Boom! Sa susunod na sandali, ang gusali ng mountain gate ng Tianyuan sect ay naging isang kasiraan. How dare you? Sino ang napakapangahas? Asshole! Sa oras na ito, umalangaw ang sunod-sunod na dagandong na nanginginig sa lupa, at isang serye ng malalakas na figure ang lumilipad mula sa malayo. Alam ni Yang Yiyo na ang mga master ng Tianyuan sect ang lumitaw. Kabanata 1078, Pag-ikot ng kamay para gumawa ng mga ulap at pag-ikot ng kamay para umulan. Sa isang iglap, lumipad ang 40 o 50 figure, at marami pang aura ang sunod-sunod na lumitaw. Alam ni Yang Yiyo na ang matanda ay gumawa ng pugad ng putakti, at hindi niya alam kung kakayanin ito ng matanda. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Yiyo na ang matanda ay kalmado at tahimik, at malabo na nadama niya na inaabangan niya ang lahat ng mga taong ito na lumitaw upang mapuksa niya sila. Pagkatapos ng mga dagandong, 5 matandang lalaki na may malakas na aura at kulay abo na buhok ang lumitaw sa paligid ni Yang Yiyo o Yun Changxi at pinalibutan siya. Sino ang nang-ahas na pumasok sa Tianyuan sect ko? Galit na tanong ng matandang nangunguna. Ang taong ito ay ang Grand Elder ng Tianyuan sect si Nangang Weiyang. Masyadong mahina ang isang third-turn immortal, 2 second-turn immortal, at isang first-turn immortal. Sabi ni Yun Changxi sa sarili. Pagkatapos ay tumingin si Yun Changxi sa 3 beses na nakakalat na mga immortal na nangunguna at sinabing, "Iyo ang Xingchenman, nandito ako para sirain ka ngayon." Nang marinig ni Nangang Weiyang ang tungkol sa 3 Xingchenman, nang inag ang kanyang puso. Tungkol sa Xingchenman, siya lamang, ang pinakamataas na elder ng Chenyuanman, ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Ang ninuno na siya ring Panginoon libu-libong taon na ang nakalilipas ang nakarinig na may sama ng loob laban kay Xingchenman, kaya't siya ay pumunta upang maghayganti matapos ang kanyang paglilinang, ngunit nalaman na wala na ang kaaway ng Xingchenman. Pagkatapos ay direktang inatake ng ninuno ang Xingchenman at pinatay ang maraming magsasaka ng Xingchenman. Direktang isinara ng ilang natitirang mga disipulo ng Xingchenman ang gate ng bundok. Nang maglaon, direktang tinatakan din ng ninuno ng Tianyuan sect ang tarangkahan ng bundok ng Xingchenman, nakatumbas ng pagbubuklod ng Xingchenman.
Ang dahilan kung bakit si Xing Chenman ganap na selyado ay dahil ang ninuno ay natatakot na ang Xing Chenman ay magkaroon ng tulong mula sa labas upang makapaghiganti. After 5,000 years, hindi niya inaasahan na may darating. Ito ay parang poster ng mga tao, at hindi na kailangang magsabi ng kahit ano pa. Ang labanan ay hindi maiiwasan. Ang tanging solusyon ngayon ay patayin ang lalaking ito, at dapat siyang patayin. Sinira ng kabilang partido ang gate ng bundok ng Tianyuan sect, at dapat siyang mamatay. Gayunpaman, hindi makita ni Nangang Weiyang ang kabilang partido, at siya ay medyo nagulat at hindi sigurado sa kanyang puso, ngunit kapag naisip niya ito ay nasa kanyang sariling sekta. Mayroon siyang hindi mabilang na mga disipulo sa Tianyuan sect, at mayroong 4 na immortal na mundo sa paligid niya. Mayroong higit sa 10 magsasaka na nasa estado ng paghahati, pagsasama-sama, at pagdaig sa kapigatian sa likuran niya, at mayroong isang dakilang guro. Sa ganoong kalakas na lineup, hindi natakot si Nangang Weiyang kahit na ang kabilang partido ay isang nilalang na maaaring umakyat sa langit. Siya agad na nagutos, iset up ang formation. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, pinalibutan ng malalakas na lalaki sa likod niya si Yang Yiu o Yun Changxi sa loob at labas. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiu na tumawa ang matanda, at ito ay isang pagngisi. Si Yang Yiu ay malamig na nanunood na parang nanunood. Nararamdaman niya na ang kanyang master na si Yun Changxi ay napapaligiran ng paligid, at maging ang pagbuo ng mga master ng Tianyuan sect ay walang pakialam, at hinayaan silang magtayo ng Dragon Gate Formation. Sa oras na ito, medyo kinakabahan si Yang Yiu at hindi niya maiwasang sabihin, "Matanda, bakit hindi mo gawin?" Gawin. Napapaligiran tayo sa kanila. Bakit ka ba nagmamadali? Kapag nandito na silang lahat. Kinakabahan si Yang Yiu at hindi niya maiwasang sabihin, "Matanda, bakit hindi mo gawin?" Napapaligiran tayo sa kanila. Bakit ka ba nagmamadali? Kapag nandito na silang lahat, sabay-sabay ko silang papatayin. Ngumuso si Yun Changxi. Pinagpapawisan si Yang Yiu nang marinig niya ito. Siya naramdaman na naglalaro ng apoy ang matanda. Pagkatapos ng lahat, tumingin siya sa paligid at nakitang may mga magsasaka sa lahat ng dako. Sa maikling panahon, halos 100 tao ang nakapaligid sa kanya. Malinaw, ang 100 taong ito ay pawang mga magsasaka na may malakas na paglilinang. Kahit na ang momentum na ipinalabas ng matanda ay nakaramdam siya ng takot at naramdaman na ang matanda ay napakalakas, ngunit ang mga damdamin ay mga damdamin lamang. Hindi siya sigurado kung kakayanin ng matanda ang napakaraming magsasaka. Siya ay nag-aalala, ngunit alam ni Yang Yiu na hindi niya ito makontrol dahil ang matanda ang pinuno sa sandaling ito. Kaya lang niyang maghintay at makita. Sa sandaling ito, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nagsimulang maglabas ng malakas na totoong enerhiya ng paisa-isa. Nang makita na ang pagbuo ng mga tao ng Tianyuan sect ay malapit ng mahubog, si Yang Yiu ay lubhang nababalisa. Sa wakas, nalaman ni Yang Yiu na kumilos ang matanda. Nagsalita siya sa malalim na boses at kinurot ang spell gamit ang 2 kamay, na sinasabi sa kanyang bibig, "Fax iyang supernatural power, rise." Nang bumagsak ang huling salitang, bumangon, naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan sa kanyang katawan na mabilis na tumatakbo at ang gintong liwanag ay sumabog sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay umaangat ang katawan niya sa manipis na hangin. Sa isang kisap mata, naramdaman ni Yang Yian na ang kanyang katawan ay tumataas ng 12-dosenang talampakan. Sa sumunod na sandali, lahat ng nasa Tianyuan sect ay naging napakaliit sa paningin ni Yang Yian. Pagkatapos ay narinig ni Yang Yian ang Panginoon na umawit sa malalim na boses, "Hangin at ulap, gawing ulap ang iyong kamay, mamatay." Sa isang iglap, sabay na binitawan ang magkabilang palad, at marahas nilang sinampal ang mga tao ng Tianyuan sect sa ilalim ng kanyang mga paa. Boom 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 boom. Sa mga mata ni Yang Yian, natakot ang matanda na matamaan niya ang mahigit 10 palad sa isang iglap. Ang palakpakan ay umalangaw-ngaw, at ang buong lupa ay nanginginig ng gusto, at ang makapal na usok ay umapaw. Ang hangin at mga ulap sa pagitan ng langit at lupa ay marahas na gumalaw, at ang mga bitek na halos metro ang haba ay lumitaw sa lupa. Ang buong gate ng bundok ng Tianyuan sect ay gumuho at nabasag ang lupa, at ganap itong naging mga guho. Sinamahan ng kahabag-habag na tunog, ang lupa sa loob ng 100 metro sa paligid ay puno ng mga butas, at wala ni isa sa halos 100 monghe ang nakatakas. Ang mga disipulo ng Tianyuan sect na nagmamadaling lumapit mula sa malayo ay labis na natakot sa mapangwasak na eksenang ito sa mundo kaya natakot silang. Kamatayan. Paano sila maglakas loob na lumapit? Lumipad na ang ilang matatalino at tumakas sa langit. Sa oras na ito, daan-daang metro ang layo, lumitaw si Zhuang Bifang. Nagtago siya sa likod ng isang malaking bato at nakatitig ng blanko sa mga hindi nagagalaw mula sa maliit na mundo.
Siya ay naging isang higanteng daan-daang talampakan ng taas at sinampal ang mga pinuno ng sekta, ang kanyang lolo, ang pinakamataas na elder, at ang mga pinuno ng iba't ibang akademya ng sekta sa ambon ng dugo. Walang nakaligtas. Duguan ang mga mata ni Zhuang Bifang. Siya. Gustong sumigaw ng, lolo, ngunit hindi siya naglakas loob. Nakita na niya ang kanyang nakababatang tiyuhin na si Hua Qi na pinatay noon, at natakot siya. Tumakbo siya pababa ng bundok bago siya natauhan at naisipan niyang bumalik sa sekta upang ipaalam sa kanyang lolo na dapat patayin ng mga Panginoon ng kanilang sekta ang mga hindi mahipo. Ngunit pagdating niya sa hindi kalayuan sa tarangkahan ng bundok, nakita niya ang tagpong ito sa kanyang harapan. Agad na tumibok ang kanyang puso. Ang kanyang lolo ay patay na, at ang mga dakilang matatanda at ang mga nakatatanda sa sekta, at iba pa, ay binugbog sa isang madugong ambon ng mga hindi nagalaw na naging mga higanti. Sa sandaling ito, si Zhuang Bifang ay napuno ng puot. Kung alam niya ng mas maaga, hindi niya na-provoke ang mga untouchable. Ngunit ngayon ay huli na. Alam niyang tapos na ang Tianyuan sect. Bagamat lumipad ang ilang mga disipulo sa kalangitan, ang Tianyuan sect ay mapapawi kung ang lahat ng matataas na opisyal ng Tianyuan sect ay namatay. Si Zhuang Bifang ay nanginginig sa buong paligid, at naalala ang hitsura ng mga hindi mahipo sa kanyang isipan, at pagkatapos ay tumalikod at mabilis na lumipad palayo. Nais niyang mabilis na umalis sa Xingchen Mountain, at umalis sa hilaga at timog na hangganan ng Milky Way. Kung maaari, nanumpa siya na maghihiganti siya. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yi. Hindi niya inaasahan na ang matanda ay talagang malakas. Sa isang kisap mata, natalo niya ang lahat ng mga masters ng Tianyuan sect hanggang mamatay. Pagkatapos, ang matandang lalaki ay tumingin sa mga palasyo at atik sa di kalayuan, at nang hindi ginagalaw ang kanyang mga paa, nagpadala siya ng isang malaking palad upang sampilan ang Tianyuan sect building complex mula sa layo na libu-libong metro. Bilang inilabas ang malaking palad ng matanda, ang buong langit ay tila natatakpan ng maitim na ulap, at gumagalaw ang hangin at ulap. Boom! Bilang tumama ang mga palad, ang mga kahangahangang palasyo ng Tianyuan sect na libu-libong metro ang layo ay naging abo lahat, at patuloy ang hiyawan. Boom boom boom! Ang matanda ay iwinagayway ang kanyang mga palad na parang baliw, at ang bawat suntok ay nagiging isang maliit na burol o isang palasyo sa mga guho. Pagkaraan ng 10 minuto, sa wakas ay tumigil ang matanda. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yi na ang buong Tianyuan sect ay umuusok, at ito ay isang kumpletong eksena sa katapusan ng mundo. Tahimik ang mundo, at tanging ang Tianyuan sect lang ang naglalabas ng alikabok at nagmamadaling pumunta sa kalangitan. Walang mga hiyawan, at walang malalaking dagandong. Sa panahong ito, ang ilang mga disipulo ng Tianyuan sect ay tumakas sa lahat ng direksyon, ngunit hindi sila pinansin ni Yun Changxi. Alam ni Yang Yi na ang matanda ay nasusuklam na patayin o habulin ang mga tumakas. Isang malakas na hangin ang umihip, at ang malakas na amoy ng dugo sa hangin ay naging dahilan para hindi komportable si Yang Yi. Alam niyang mahigit 1,000 tao ang napatay ng matanda sa loob ng ilang minuto at sinira ang isang makapangyarihang sekta. Ang Tianyuan sect ay nabura ng matanda sa isang kisap mata. Labis na nabigla si Yang Yi. Ngunit hindi ko naramdaman na malupit ang matanda, dahil ito ang mundo ng paglilinang. Kung hindi ka pumatay ng iba, papatayin ka ng iba. Kung hindi mo sisirain ang mga sekta ng iba, sisirain ng iba ang mga sekta mo. Ang malakas ay hindi nangangailangan ng dahilan upang kumilos, hindi pa banggitin na ang matanda ay may dahilan upang kumilos, upang maipaghiganti ang sekta ng pangalawang kapatid. Ang Xingchen sect ng pangalawang kapatid ay may maraming mga master na pinatay ng Tianyuan sect, at ang mga nakaligtas na disipulo ay ganap na tinatakan ng Tianyuan sect. Pagkaraan ng libu-libong taon, ang Xingchen sect ay nabuklod sa sekta. Natatakot ako na kakaunti ang mga alagad na makakaligtas, di ba? Kung walang mga mapagkukunan ng paglilinang, ang larangan ng mundo ng paglilinang ay hindi mapapabuti, at magkakaroon ng araw na darating ang takdang panahon. Kaya mula sa isang tiyak na pananaw, ang Tianyuan sect ang sumire sa Xingchen sect. Ngayon ay hindi mali ang matanda na protektahan ang kanyang guya at sirain ang Tianyuan sect. Matapos umihip ang malakas na hangin, ang buong Tianyuan sect ay naging guho na may mga butas sa lahat ng dako. Pagkatapos noon, nang makita kong nanginginig ang aking katawan, lumitaw ang matanda sa harap ng gate ng bundok ng Xingchen Gate, at biglang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang selyo ng gate ng bundok. Boom! Matapos ang isang mapurol na tunog, isang malaking alon ng hangin ang bumalot mula sa bundok. Matapos lumipad ang alikabok, lumitaw ang isang bundok na gate sa bundok na may 3 salitang, Xingchen Gate, dito. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Yang Yi ang panginginig ng kanyang katawan at mabilis na lumiit pabalik sa taas ng isang normal na tao, o sa madaling salita, ang mahiwagang kapangyarihan ng matanda ay nawala. At nabawi rin ng kanyang katawan ang kalayaan.
Kabanata 1079 ang pangalawang manang mataas na antas. Ang tinig ng matanda ay umalingaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, Brat, ang iyong Panginoon ay kailangang matulog at magpahinga, at maaaring hindi magising ng mahabang panahon. Ipapasa ng iyong master ang impormasyon tungkol sa iyong pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang mga pangunahing kasanayan ng Stargate, upang magkaroon ka ng mga kredensyal para makapasok sa Stargate. Kung mayroon pang mga alagad ng Stargate na buhay, mangyaring alagaan ka kung maaari mo. Iniisip ng iyong Panginoon na ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid ay maaaring naglalakbay, o umakyat, o siya ay pinatay. Kaya naman, kung may mga alagad pa ng Stargate na buhay, mangyaring alagaan ka kung kaya mo. Bagamat sinira ng iyong amo ang isang sekta sa pagkakataong ito, inubos niya ang kanyang lumang kapital, kaya dapat siyang matulog ng mahabang panahon. Ang lihim na libro ng mga kasanayan ng clone na kailangan mong magsanay sa susunod, pati na rin ang mga kasanayan, antas ng kaharian, mahiwagang kasanayan, at iba pa. Na kailangan mong sanayin sa hinaharap, lahat ay ipapasa sa iyo ng iyong master. Sa hinaharap, ikaw mismo ang bahala. Oo nga pala, may impormasyon din tungkol sa iyong senior na kapatid at junior na kapatid na babae. Hanapin mo sila kapag may pagkakataon ka sa hinaharap. Kapag nakilala mo sila, huwag mong sabihin sa kanila ang sitwasyon ng iyong amo. May mga salitang iniwan ng iyong amo para sa kanila. Ang huli at pinakamahalagang punto ay dapat mong tandaan na ang mundo ng paglilinang ay iba sa maliliit na lugar tulad ng mundo ng mga bundok at dagat. Ang batas ng gubat ay mas mahina kaysa sa malakas sa isang kapaligiran na lampas sa iyong imahinasyon, kaya hindi ka dapat maging maawain sa iyong mga kaaway, dapat kang maging walang awa. Ngayon, winasak ng iyong amo ang Tianyuan sect hindi lamang para ilabas ang kanyang galit para sa Xingchen sect, ngunit higit pa dahil alam ng iyong amo ang batas ng gubat sa mundo ng cultivation. Kung hindi mawawasak ang Tianyuan sect, ang Xingchen sect ay masiliuhan magpakailanman at hindi na masisilayan ang liwanag ng araw. Kahit na ang mga disipulo ng Xingchen sect ay maaaring mabuhay sa hinaharap, sila ay papatayin pa rin ng mga tao ng Tianyuan sect. Ang isa pang kahulugan ng pagsira sa Tianyuan sect ay para sa reputasyon. Bagamat hindi pa ako nagtatag ng isang sekta sa aking buhay, ang iyong mga kapatid ay lahat ay nagtatag ng kanilang sariling mga sekta. Sila ang aking mga disipulo at apo, at sila ang pamana ng aming angkan. Sa mundo ng paglilinang, kung minsan ang reputasyon ay isang maling pangalan lamang, ngunit ito ay parehong mahalaga. Dahil kapag mayroon kang isang reputasyon sa mundo ng paglilinang, sa isang kahulugan, ito ay isang proteksyon para sa iyong mga disipulo, kamag-anak at kaibigan. Ang iba ay hindi nang ahas hawakan ang mga tao sa iyong sekta. Ang mga nangungunang sekta ay may kilalang reputasyon. Ang mga disipulong lumalabas, kahit isang disipulo ni Jindan, ay naglakas loob na sawayin ang pagkakaroon ng mga immortal sa lupa. Ito ang kapangyarihan ng isang sekta o reputasyon ng isang tao, kaya sinira ko ang Tianyuan sect ngayon. Pagkatapos kumalat ang balita, kung may mga disipulo ng Xingchen sect sa labas, natural silang babalik. Sa hinaharap, walang sinuman sa mundong ito ang maglalakas loob na ay bully ang mga disipulo ng Xingchen sect, kaya kapag mayroon kang kaaway, tandaan, kung ayaw mong mag-provoke, huwag mag-provoke. Kapag na-provoke ka, dapat mo silang patayin. Kung may sekta, maaari mong sirain ang sekta, at kung may pamilya, maaari mong sirain ang pamilya. Kung gusto mong pumatay, kailangan mong sirain ang buong pamilya. Patayin ang kalaban hanggang sa matatakot, sa puntong nanginginig ang kalaban kapag naririnig ang iyong pangalan, at iniiwasan ka. Sa ganitong paraan lamang makakaligtas ka ng mas mahusay sa mundo ng paglilinang at mas maprotektahan ang mga alagad, kamag-anak at kaibigan sa likod mo. Ngunit sa kabilang banda, bago ka ganap na sigurado, kailangan mong magpanggap na apo o tumakas sa libu-libong milya ang layo. Huwag madaling kumilos. Kung gumawa ka ng isang hakbang, dapat kang pumatay sa isang welga, kung hindi ay mamamatay ka. Napaka-realistic ng kalupitan ng mundo ng paglilinang. Hindi masamang ideya na tumakas at magkunwaring apo, dahil ang buhay lamang ang pinakatotoo. Ang buhay lamang ay pag-asa. At kung ikaw ay buhay ay makakalaban kapag katapos na mapabuti ang iyong paglilinang, patayin ang kalaban, at basagin ang sekta ng kaaway. Ang batayan ng lahat ng ito ay mahirap na pagsasanay. Bilang isang guro, sana ay hindi ka magpapabaya. Bagamat malupit ang mundo ng paglilinang, mas kapana-panabik ang daan patungo sa paglilinang. Sa hinaharap, mauunawaan mo ang mga kasanayang iniwan ng guro para sa iyo, at isang mas makapangyarihang yugto sa mundo ng paglilinang ang may iwan para sa iyo. Kung nakamit mo na ang Nine Divine Realm, pumunta sa Changsheng Star Territory sa mundo ng cultivation. Kung hindi ka pa nalilinang sa Nine Divine Realm, pagkatapos ay maghintay hanggang sa maabot mo ang Fusion Realm bago pumunta. Ang sekta ng iyong panganay na kapatid ay nasa Changsheng Star Territory. Nag-iwan ako ng ilang bagay sa Changsheng Star Territory. Dapat mong ilabas ang mga ito.
Ito ay isang regalo mula sa akin sa iyo, ang aking huling alagad. Sa mga mahiwagang kapangyarihan na iniwan ko para sa iyo, mayroong isang tinatawag na 12 Supremes. Ito ay isang mahiwagang kasanayan na nilikha ko pagkatapos kong makamit ang katayuan ng isang sansiyan. Mula sa unang pagliko ng sansiyan, hinihinuha ko at nilikha ang mga galaw ng 11 Supremo. Ipinasa ko lang ang mahiwagang kapangyarihang ito sa iyong dalawang kapatid na lalaki at sa nakababatang kapatid na babae, ngunit silang tatlo lamang ang nakakaalam ng mga galaw ng 11 Supremo. Ang ika-12 pinakamataas na hakbang ay nilikha ko pagkatapos kong malimpasan ang 12 kalamidad ng makalangit na kapigatian ng sansiyan sa loob ng mahigit 3,000 taon, at wala akong panahon para turuan silang tatlo sa kanila. Ngayon tuturuan kita. Kung makikilala mo ang iyong mga nakatatandang kapatid sa hinaharap, maaari mong ituro sa kanila ang ika-12 hakbang. Ang mahiwagang kakayahan sa pakikipaglaban ng 12 Supremes ay maaaring ituring na patunay ng iyong pakikipagkita sa iyong mga nakatatandang kapatid sa hinaharap. Tanging ang iyong dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at ang iyong nakababatang kapatid na babae ang nag-practice ng 12 Supremo ng aking Panginoon, nakakaiba. Ikaw bata ay hindi dapat tamad at dapat magsanay ng mabuti. Kung maaari mong sanayin ang 12 Supremes hanggang sa ika-9 na galaw, maaari kang mamuhay ng maayos sa mundo ng paglilinang. Okay, ang master ay kailangang matulog, alagaan mo ang iyong sarili. Matapos pakinggan ang matiyagang mga salita ng matanda, sobrang naantig din si Yang Yiu. Ngunit nang marinig niyang matutulog na muli ang matanda, medyo nabalisa siya at nagsabi, "Matanda, hindi ka na madyay gising sa oras na ito, tama." Alam niya na ginamit ng matanda ang kanyang kapital sa pagkakataong ito upang bigyan ng hininga ang sekta ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid, ngunit nagdulot din ito ng matinding pagkawalan ng sigla, at hindi ito maliit. Sa totoo lang, medyo nagseselos siya. Hindi pa niya nakita ang matanda na gumawa ng ganoong kalaking gulo noong binubuli siya noon. Palagi niyang sinasabi na ang kanyang natitirang kaluluwa ay mahina at ang kanyang espiritu ay hindi angkop para sa pagkilos. Kung susuriin ang sitwasyon ngayon, palaging itinatago ng patay na matanda ang kanyang lakas noon. At ngayon ay ginamit niya talaga ang kanyang trumpo at direktang sinira ang isang sekta kasama isang wave ng kanyang kamay. Sa pag-iisip tungkol sa dakilang kapangyarihan ng matanda nang siya ay naging higanti noon, madali niyang napatay ang maraming mga master ng Tianyuan sect gamit ang kanyang mga kamay, at winasak ang Tianyuan sect sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang mga kamay. Bagamat may kapangyarihan siyang magtayo ng palasyo, tuwang-tuwa si Yang Yiu kaya nanginginig siya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng mahusay na tao ay ang kanyang Panginoon. Ito. Nawasak lang ang Tianyuan sect, ngunit ang matanda mismo ay masyadong mapagpanggap sa mga mata ni Yang Yiu, at matutulog na ulit siya. Labis ang kanyang pag-aalala na baka hindi na madyay gising ang matanda pagkatapos makatulog sa pagkakataong ito, kaya dali-dali siyang sumigaw. Huwag kang mag-alala, little brat. Bilang Supreme Lord of the 12 Tribulations Luz Immortal, hindi ako mamamatay hanggat ayaw ko. Kailangan kong bumawi sa mahimbing kong pagkakatulog. Siyempre, kung makakahanap ka ng paraan para ma-upgrade ulit ang Chen Kun Pot, baka magising ako agad. Well, huwag kang mag-alala sa akin. Magsanay lang ng mabuti sa hinaharap. Ipapasa ko sa iyong isipan ang lahat ng impormasyong naiwan ko para sa iyo. Habang unti-unting hamina ang boses ni Yun Changxi, biglang namamaga at sumakit ang isip ni Yang Yiu, at pagkatapos ay isang malaking halaga ng impormasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Alam niyang ito ang mga manang iniwan sa kanya ng matanda. Noong una siyang mag-practice, minsan lang niya ito itinuro. At ngayon ito ang pangalawang pagkakataon. Dahil sa napakaraming impormasyon ay nahihilo at masakit ang isip ni Yang Yiu, at wala siyang oras para basahin ito. Masyadong marami. Tulad ng unang pagkakataon, ang mana na ipinasa sa kanyang isipan ay sumasaklaw sa lahat at sumasaklaw sa lahat ng aspeto. Kung ang mana na itinuro sa kanya ng matanda sa unang pagkakataon ay isang mababang antas na bersyon, kung gayon ang itinuro niya sa kanya sa pagkakataong ito ay isang mataas na antas na bersyon. Makalipas ang higit sa kalahating araw, sa wakas ay natunaw ni Yang Yiu ang malaking pamana, ngunit ito ay sobra, kaya hindi niya ito maingat na pinanood, iniwan ito para sa ibang pagkakataon upang dahan-daang maunawaan. Siya. Nalaman na lang sa isip niya ang formation hand gestures para makapasok sa mountain gate ng Xingchenman. Ang proteksyong pormasayo ng Xingchenman ay inayos ng matanda, kaya ang mga sekretong kasama sa proteksyon na pormasayo ng Xingchenman ay itinuro lahat kay Yang Yiu, at syempre naroon din ang Xingchenju, ang pamamaraan ng paglilinang ng Xingchenman, na lahat ng mga paraan ng pagtatatag na itinuro ng matanda sa pangalawang nakatatandang kapatid. Nakilala lamang ni Yang Yiu ang mga disipulo ng Xingchenman pagkatapos silang panuurin. Siyempre, ang saligan ay may mga tao pa ring nabubuhay sa Xingchenman. Kung tutuusin, ito ay tinataka ng Tianyuan sect sa loob ng libu-libong taon,
at hindi tiyak kung ang mga disipulo ng Shengchenman sa loob ay maaaring manatili sa loob ng libu-libong taon. Kung wala ang suporta ng mga mapagkukunan ng paglilinang, ang tanging paraan ay ang umupo at mamatay. May buntong hininga sa kanyang puso, nilingan niyang Yian sina Hao Dudo, Xiao Fengwang at Daoer na nakatayo sa likuran niya at sinabing, pumunta tayo sa Xingchen Gate. Habang nagsasalita siya, nag-spell siya sa gate ng bundok, at biglang may puting ilaw na sumilaw sa gate ng bundok at bumukas ng husto ang gate. May mga tuldok ng pilak na liwanag na sumisikat, na nagpapatunay na pagkatapos ng libu-libong taon, ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen Gate ay gumagana pa rin, na nagpasaya kay Yang Yian. Ang operasyon ng formation ay nagpakita na may mga tao pa rin sa Xingchen Gate. Kabanata 1080, si Disipulo Li Fengyo ay nagbigay-pugay kay Grandmaster. Sa mga mata ni Hao Dudo, Xiao Fengwang, at Daoer Xiangxiang, talagang tinakot sila ni Yang Yiyo. Nag-transform siya bilang isang higanteng nakatayong matangkad at sinira ang isang sekta sa pamamagitan ng backhand. Ang ganitong paraan at mahiwagang kapangyarihan ay kasing lakas ng mga Diyos. Tinawag ni Yang Yiyo si Hao Dudo at ang dalawa pa ay nagmamadaling sumunod. Masyadong matangkad si Yang sa paningin nila ngayon. Pagkatapos ng spell ni Yang Yiyo para pumasok sa formation, bumukas ang gate ng Xingchen Gate Mountain Gate Array at pumasok siya. Sinira lang ng matandang lalaki ang selyo ng Tianyuan sect na selyadong sa Xingchen Gate Mountain Gate gamit ang isang palad, ngunit hindi sinira ang sariling pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen Gate. Iniwan ng matanda si Yang Yiyo na may iba't ibang sekreto ng Xingchen Gate sa mana, upang makilala niya ang mga disipulo ng Xingchen Gate. Nang siya ay tumuntong sa Xingchen Gate Mountain Gate, isang biglaang mahinang sigaw ang dumating, ikaw na magnanakaw ng aso, mamatay ka. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at naglaslas siya ng espada. Pagkatapos ng isang mapurol. Boom! Tunog, ang mga palad ni Yang Yian ay nakaramdam ng pamamanhid at ang kanyang katawan ay umatras ng 3 o 4 na metro. Tinamaan siya ng lumilipad na espada. Bago pa siya nagkaroon ng oras na laminggaling simula nang pumasok siya sa gate ng Xingchen Gate. Tumangala si Yang Yian at nalaman na ang kabilang partido ay isang dalaga. Hindi niya makita ng malinaw ang kanyang hitsura dahil sa belo, ngunit mayroon siyang isang pares ng magagandang phoenix na mata. Hindi siya dapat bata pa, ngunit ang kanyang paglilinang ay pambihira. Nasa huling yugto na siya ng spiritual realm, at ang kanyang cultivation ay mas mataas kaysa sa kanya, at ang kanyang tunay na enerhiya ay malakas din. Bagaman ito ay isang mabilis na paghaharap, naramdaman ni Yang Yian na ang babaeng ito na may belo ay iba sa mga ordinaryong magsasaka sa spiritual realm. Napakalakas niya. Tinansya ni Yang Yian na mahihirapan siyang makitungo sa kanya. Habang medyo nanlulumo, natutuwa din siya. Inatake siya sa unang sandali na pumasok siya sa Xingchen Gate. Malinaw, ipinakita nito na ang Xingchen Gate ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay mayroon pa ring mga disipulo. Ang buong Xingchen Gate ay mayroon pa ring mga disipulo na buhay matapos mabuklod ng langit sa loob ng libu-libong taon, na nagpagan ng loob ni Yang Yian. Sa isang kisap mata, pumasok sina Hao Dudo, Xiao Fengwang at Daoer. Nang makita ang eksenang ito, hahakbang na sana sila para umatake, ngunit pinigilan ni Yang Yiyo. Sa kabilang banda, malamig na sumangot ang babaeng nakaputi na may belo at muling sinubukang patayin. Alam ni Yang Yiyo na ang babae ay nagkamali, o naisip na siya ay miyembro ng Tianyuan sect. Pagkatapos ng lahat, ang Xingchen sect ay tinataka ng Tianyuan sect, kaya nagmamadali siyang sumigaw, tumigil ka. Xinger, stop, isang boses na sumigaw na huminto ang narinig mula sa malayo, at isang nasa katanghaliang gulang na babae ang lumitaw bago siya matapos magsalita. Ang babaeng may belo ay natigilan at tumingin sa nasa katanghaliang gulang na babae na lumitaw sa eksena at sinabing, Uncle Master. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumanggo sa babaeng nagngangalang Xinger, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging kay Yang Yiyo. Malalim ang iniisip niya. 5,000 taon na ang nakalilipas, ang Xingchen sect ay inatake ng Tianyuan sect. Ang buong Xingchen sect ay dumanas ng hindi mabilang na casualty, at halos lahat ng mga master ay namatay. Sa huli, wala siyang ibang pagpipilian kundi ay activate ang pagbuo ng proteksyon sa bundok sa pangalan ng kanyang Panginoon upang aisil ang sarili mula sa bundok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang walang hiyang Tianyuan sect ay direktang nagdagdag ng selyo sa labas ng pagbuo ng gate ng bundok upang tuluyang mahuli ang Xingchen sect sa loob. Pagkalipas ng libu-libong taon, hindi masira ng Tianyuan sect ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect, kung hindi ay susugod sila at papatayin ang lahat. Ngayon, mayroon ngang isang binata na maputi ang buhok na hindi pinilit na pumasok sa porma sayon, ngunit halatang pinagkadalubhasaan ang pagkumpas ng kamay para pumasok sa porma sayon at pumasok. Sa pag-iisip nito, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nanginginig at nagmamadaling lumapit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaaway na ng junior sister ang kabilang partido.
Natakot siya sa hindi pagkakaunawaan at nagmamadaling tumawag para huminto. Dahil alam ng nasa katanghaliang gulang na babae na ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect ay itinayo ng master ng ninuno na si Xingchenzi. Sinasabi na ang Panginoon ng ninuno na si Xingchenzi ay isang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan, at walang sino man ang makakasira sa pagbuo ng proteksyon sa bundok. Sa paghusga mula sa antas ng paglilinang ng puting buhok na binata, ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng spiritual severing realm. Sa ganitong antas ng paglilinang, imposible para sa kanya na pilitin ang kanyang pagpasok sa pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect. Maaari lamang na ang puting buhok na binata ay nakabisado ang pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect, kaya madali siyang pumasok. Paanong hindi masasabik ang nasa katanghaliang gulang na babae kapag naisip niya ito? Dahil alam niya mula sa lihim na aklat ng sekta na ang tagapagtatag ng Xingchen sect at mga kapwa-disipulo ay nasa ibang mga rehiyon ng bituin, na nangangahulugang ang batang lalaking ito na puti ang buhok ay malamang na maging kapwa-disipulo ng tagapagtatag, o isang disipulong tinatanggap ng tagapagtatag sa labas. Ang nagtatag ng Xingchen sect, si Xingchenzi, ay hindi bumalik sa panahon ng malaking kalamidad ng Xingchen sect, at walang nakakaalam kung saan nagpunta ang nagtatag ng Xingchen sect. Ang puting buhok na binata na lumitaw ngayon ay dapat na may koneksyon sa Xingchen sect, kung hindi ay hindi niya matutunan ang lihim na paraan ng pagpasok sa pagbuo ng proteksyon sa bundok ng Xingchen sect. Ang Xingchenman ay tinataka ng Tianyuan sect sa loob ng libu-libong taon. Ang hitsura ng binata ngayon ay sapat na upang patunayan na ang selyo sa labas ay nasira, o na may malaking nangyari sa Tianyuan sect, o na ang mga kapwa-disipulo ng founder na si Xingchenzi ay dumating upang patayin siya. Anyway, posible ang lahat. Sa puso ng nasa katanghaliang gulang na babae, ang tanging tao na natitira sa Xingchenman ay sa wakas ay makikitang muli ang liwanag. Kailan? Nakita niya ang binata na nakaputi, sa sobrang tuwa niya ay hindi niya napigilan ang sarili. Siya lamang ang matandang babae na nakaligtas sa digmaan noong taong iyon. Hindi siya tulad ng isang maliit na batang babae tulad ni Qinger na nabuklod sa Xingchenman sa libu-libong taon. Ang isip niya ay kasing simple ng papel. Alam lang niya na may malaking sekta ng kaaway sa labas ng mundo, na Tianyuan sect. Hindi niya iisipin kung paano pumasok ang maputing buhok na binata sa pagbuo ng proteksyon sa bundok. Itinaas ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang kamay upang pigilan si junior sister Qinger na magsalita, at tumingin kay Yang Yiyo at nagtanong sa nanginginig na boses, "Maaari ba akong magtanong, kapwa Daoist, mayroon ka bang anumang koneksyon sa aking Xingchen sect? Maaari ko bang tanungin, kapwa Daoist, kung sino ang nagsira ng selyo ng Tianyuan sect sa labas? Ako si Li Fenggayo, ang pinakamatandang disipulo na nakaupo sa ilalim ng master ng Baihua Peak, ang tanging natitirang disipulo ng Xingchen sect. Ang nakasakit lang ng kapwa Daoist ay ang aking nakababatang kapatid na si Xiang Waking. Hindi naiintindihan ng junior sister ang mga makamundong gawain, patawarin mo sana ako." Alam ni Li Fenggayo na ang kabilang partido ay tiyak na hindi miyembro ng Tianyuan sect, pabayaan ng isang kaaway, kung hindi ay matagal na niya itong pinatay. Gayunpaman, ang kabilang partido ay tumawag din ng isang paghinto, na nangangahulugan na siya ay hindi isang kaaway sa lahat. Nagtanong si Li Fenggayo ng dalawang tanong ng may labis na pananabik, at humingi ng paumanhin para sa pagkakasala ng kanyang nakababatang kapatid na si Xiang Waking. Nakinig si Yang Yiyo sa babaeng nagsasabing si Li Fenggayo, at sa wakas ay sumuko. Laging may taong nakakaintindi. Nakita rin niya ang pananabik ni Li Fenggayo, at naunawaan niya ang damdamin ni Li Fenggayo sa ilang lawak, at sinabing, "Ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Ako ang nakababatang kapatid ni Xingchenzi, ang nagtatag ng iyong Xingchen sect. Para naman sa Tianyuan sect, ito ay nullipol na. Mula ngayon, libre na ang Xingchen sect. Ilang alagad pa ba ang mayroon ka ngayon?" Alam na ni Yang Yiyo ang tungkol sa Tianyuan sect at Xingchen sect mula sa soul search memory ni Hua Kei. Sa sandaling ito, natural na naiintindihan niya ang damdamin ni Li Fenggayo, at sinabi lang na ang Tianyuan sect ay nullipol. Nang marinig ni Li Fenggayo ang mga salita ni Yang Yiyo, biglang nablangko ang kanyang isip. Ang kanyang isip ay napuno ng mga salita ng pagpuksa sa Tianyuan sect. 5,000 taon na ang nakalipas mula nang mapuksa ang sekta ng dakilang kalaban. Noong panahong iyon, libu-libong mga disipulo ng Xingchen sect ang pinatay ng Tianyuan sect. Agad na napaluha si Li Fenggayo pagkatapos maipaghiganti ang malaking paghihiganti. 5,000 taon na ang nakalilipas, ang matandang lalaki na bumalik sa gate ng bundok upang buksan ang pormasayon at sa wakas ay nabuklod sa Xingchen gate, ay hindi nakapasok sa kaharian at namatay na sa 5,000 taon ng kasaysayan. Walang mga mapagkukunan ng pagtatanim at iba pang mga problema. Ngayon, siya na lang ang natitira sa grupo ng matatanda. Naalala ni Li Fenggayo na talagang dumudugo ang kanyang puso. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa katinoan at sinabi sa nanginginig na boses, "Yang
Dawis na kaibigan, patawarin mo sana ako. Mayroon ka bang anumang ebidensya upang patunayan ang iyong relasyon sa aking ninuno sa Xingchen Gate? Kahit na gusto niya talagang si Yang Yiyo ang maging junior brother ng ninuno, ngunit isipin ang tungkol sa mga ninuno ng Xingchen Gate na nabuhay na nakakaalam kung ilang taon na. Nang pumasok siya sa sekta, hindi pa niya nakita ang totoong tao, tanging ang portrait. Sinabi ng binata na tinawag ang kanyang sarili na Yang Yiyan na siya ang nakababatang kapatid ng ninuno. Medyo inconsistent talaga. Una sa lahat, ang antas ng paglilinang ay hindi pare-pareho, at pangalawa, ang edad ay hindi pare-pareho. Kaya gusto pa rin ni Li Fengyo na kumpirmahin kung totoo ang sinabi niya. Yang Yiyan ay natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Li Fengyo, ngunit pagkatapos ay naunawaan niya ito pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ngumiti siya at sinabi, ako ay isang disipulo ng pamana ng kaluluwa ni Master, kaya matagal na akong hindi nagsasanay. Para sa patunay, kilala ko ang Xingchenju ng Xingchen sect, ngunit hindi ko ito na-practice. Hayaan akong magbasa sa iyo ng ilang pangungusap ng formula ng pagsasanay. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, sinabi niya, ang araw at ang buwan ay ang universo, ang mga bituin ay parang dagat, ang yin at yang ay ang dalawang poste, at ang kalawakan ay tumatakas sa kalangitan. Sa pagbuka ni Yang Yiyan ng kanyang bibig, biglang nakaramdam ng lamig si Li Yufeng sa kanyang buong katawan, dahil ang binasa ni Yang Yiyan ay ang Xingchen practice formula, na hindi alam ng mga disipulo ng Xingchen sect. Narinig pa niya ang huling formula sa unang pagkakataon. Si Yang Yiyan ay walang alinlangan na junior brother ng ninuno na si Xingchenzi, sabi ni Li Fengyo sa kanyang puso. Matapos basahin ni Yang Yiyo, lumuhad si Li Fengyo at umiyak, ginagalang ni disciple Li Fengyo si Grandmaster Uncle, Wu. Sa sandaling ito, ang pigil na galit ni Li Fengyo sa loob ng libu-libong taon ay sumambulat sa harap ni Yang Yiyo. Ngayon, nakilala niya ang mga matatanda ng pamana ng sekta. Dahil si Yang Yiyo ay junior brother ni Zhu Xingchenzi, siya ang kanilang Grandmaster Uncle. Tungkol sa mana ni Grandmaster Xingchenzi, ang sekta ay may mga talaan na mayroon ngang mas makapangyarihang mana. Medyo nagulat si Yang Yiyo. Ngayon lang siya nagsasalita ng mapayapa, ngunit sa isang kisap mata ay umiyak na siya. At bigla siyang naging Grandmaster Uncle. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.